Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1296302. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Siya yun. Isang eye of myriad forms ang nakatitig sa itim na figure, may bakas ng pagkagulat sa loob nito. Ancient God Profound Devil, kilala mo ba ang taong ito? Medyo nagulat ang Ancient God Black Extreme. Alam niya na ang grupong ito ng mga tao ay hindi karaniwang nakikipagkilala sa mga tagalabas. Kanina pa, noong ako ay tumatakas matapos akong mangagaw ng isang mata ng buhay, nabangga ko siya at natuklasan ko. Malungkot na sabi ng Ancient God Profound Devil. Ang batang ito ay hindi inapo ng 8 Great God Eyes, ngunit sanay siya sa space-time intent. Kung napansin ka ng kanyang mata habang sinusubukan mong itago ang iyong sarili, talagang abnormal ito. Sinuri ng Ancient God Black Extreme habang may nag-iisip na tingin sa kanyang mukha. Mula sa labas, ang mata ni Francis ay tila sobrang katamtaman, ngunit ang malalim na space-time ay bloodline technique na ito at ang kakayahang pangunawa nito ang naglapit nito sa mata ng isang inapo ng God Eye. Ang taong ito ay may ilang koneksyon sa Life Sacred Land. Malamang na hindi niya alam kung ano ang ginawa ko noon, ngunit para lamang maging ligtas, dapat natin siyang dalhin para matiyak na walang makakalabas, malungkot na sabi ng Ancient God Profound Devil, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa malamig na liwanag. Pagkatapos ay gagawin natin iyon. Tumango ang Ancient God Black Extreme, pagkatapos nito, umalis na ang mag-asawa. Natalo si Young Master Haze. Anong klaseng mata mayroon si Francis na nagawa niyang gumamit ng napakalakas na eye bloodline technique? Rinig na rinig sa buong entablado ang sigaw ng gulat at alarma. Ito ay malinaw na dahil ang labanan ay natapos na masyadong mabilis at ang resulta ay masyadong nakakagulat. Si Francis ang nanalo. Anunsyo ng referee. Inalis ang boundary array na nagpapahintulot sa mga tagasunod ni Young Master Haze na sumugod at tulungan siyang tumayo. Young Master Haze, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni True God Cloudbreaker. Damn, natalo talaga ako. Ngumuso si Young Master Haze, puno ng dugo ang kanyang mukha. Hindi pinansin ni Francis si Young Master Haze. Kinuha ang mga taya, umalis siya kasama si Walter. Young Master Haze, bakit wala tayong magbantay sa batang iyan? Kapag nakaalis na siya sa God Eye Assembly, magagawa natin. Agad na mungkahi ng isang kabataang may tatsulok na mata. Idiot, miyembro siya ng spiritual race, at hindi mo ba nakita na naglalakad siya na may inapo ng Eye of Life? Nagmura si Young Master Haze habang sinisipa niya ang kabataan. Ano? Espiritual na lahi. Buhay Sacred Land. Ang True God Cloudbreaker ay nabigla muli, at ang kanyang mga mata ay nawala ng focus. Sa napakaikling panahon, nagawa ni Francis na makapasok sa spiritual race, bumuo ng isang relasyon sa isang tao mula sa Life Sacred Land, at naging isang celebrity ng isang major zone. Siyempre, walang ideya ang True God Cloudbreaker na si Francis ay isang malaking celebrity din sa gulong zone. Pagkatapos umalis sa lugar ng laban sa pagsusugal, ipinadala ni Francis ang kanyang isip sa interspatial dimension, kung saan nakatanggap siya ng mensahe. Ang iyong lakas ay nakakatugon sa aking mga pamantayan. Kailan tayo magkikita? Nag-message si Francis. Ang gusto niyang gawin ngayon ay makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga guho mula sa misteryosong individual na ito. Kasalukuyan kong kinukumpirma ang iba pang mga miyembro ng koponan. Ipapaalam ko sa iyo kapag dumating ang oras upang magkita, agad na sagot ng kabilang partido. Isinantibi ni Francis ang bagay at bumalik kasama si Walter sa arena. Hindi na lumalaban si Chendong. Mula sa pakikinig sa paligid, nalaman nila na si Chendong ay nakapagpalitan lamang ng ilang suntok bago matalo. Kung tutuusin, napakalakas ng kanyang kalaban habang si Chendong ay pagod na pagod sa kanyang magkakasunod na laban. Nanatili ang dalawa sa arena at pinanood ang paghamon ng mga eksperto sa isa't isa. Nahati ang isip ni Francis sa pagitan ng pag-aaral kung paano ginamit ng mga ekspertong ito ang mga diskarte sa eye bloodline at pagtingin sa earth-shaking nova technique na nakuha niya.
Naramdaman ni Francis ang kapangyarihan nitong earth-shaking nova sa kanyang pakikipaglaban kay Young Master Hayes at alam niya na ito ay isang napakalakas na bloodline technique. Gamitin ang mataas na bilis ng paggalaw ng Star Intent upang lumikha ng maraming epekto upang makabuo ng enerhiya na maaaring sirain ang lahat. Pagkalipas ng ilang sandali, naunawaan ni Francis kung paano gumagana ang bloodline technique. Ang ubod nito ay kaguluhan at banggaan, si Francis ay bumulong sa kanyang sarili. Wala siyang Star Intent, kaya hindi niya magagamit ang teknik na ito, ngunit iniisip ni Francis na ang kanyang Chao Divine Power ay maaaring kayang gawin din ang kinakailangan. Sinimulan ni Francis na gayahin ito sa kanyang isip, sinusubukang baguhin ang bloodline technique na ito para magamit niya ito. Boom! Bang! Bumagsak! Sa entablado ng arena, isang rank 8 na sinaunang Diyos ang nakikipaglaban, ang kanyang lakas ay napakabigat. Tama, wala kaming nakitang totoong peak na individual, sabi ni Francis. Hanggang ngayon, ilang rank 8 at rank 9 ancient gods lang ang nakita niya. Hindi ba dumalo ang mas malalakas na eksperto sa God Eye Assembly? Narinig ko na nagtitipon sila sa isang lugar na iba sa atin, sabi ni Walter pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Naging seryoso ang ekspresyon ni Francis. Parang may mas malalakas pang bloodline expert na dumalo sa God Eye Assembly na ito, kaya lang hindi niya sila nakilala o napansin. Ang mga eksperto sa antas na iyon ay hindi kailanman makikipag-ugnayan sa mga ordinaryong tunay na Diyos. Pagkatapos mag-obserba ng mga laban sa arena sa loob ng 3 araw, umalis sina Francis at Walter na napakayaman. Umalis ang dalawa upang ipagpatuloy ang paglibot sa God Eye Assembly. Habang naglalakbay sila, iminungkahi ni Walter kay Francis na, kung gusto niyang malaman kung paano ipakita ang kapangyarihan ng kanyang mata, maaari silang pumunta sa God Eye Heavenly Questions Hall. Doon, maaaring magbayad ang isa ng God Crystals para humingi ng gabay sa mga tanong na may kaugnayan sa bloodline mula sa mga eksperto na nagmula sa 8 Great God Eyes. Kung binayaran ng isang tao ang sapat na God Crystals, maaaring humingi ng gabay mula sa pinakamataas na rank 9 Ancient God o kahit kalahating hakbang na God Lord. Bagamat labis na natukso si Francis, nagpasya siyang tumanggi. Ang mga ordinaryong sinaunang Diyos ay walang maitutulong sa kanya, at sinumang may napakataas na kultibasyon ay maaaring mapansin na siya ang ika-9 na mata ng Diyos. Ayaw ni Francis na kunin ang panganib na iyon. Ano iyon? Huminto si Walter at tumingin sa isang napakalaking kastilyong asul at ginto. Ang gusaling ito ang pinakamalaki sa lahat ng nakapalibot na gusali at itinayo sa isang kahanga-hanga at maluho na estilo. Ground ng God Eye Competition. Tiningnan ni Francis ang 4 na gintong salita na nakasulat sa signboard ng Red Jade. Ipinahiwatig ni Walter na wala siyang narinig tungkol sa lugar na ito mula sa kanyang mga nakatatanda. Nagpasya ang dalawa na pumunta sa God Eye Competition ground na ito. Maraming nagbabantay sa pintuan. Matapos bayaran ng pares ang entry fee ng God Crystals, sinabi ng isa sa mga guard, maraming competitive na laro sa God Eye Competition ground. Kapag naabot na ang isang tiyak na bilang ng mga kalahok, magsisimula na ang kompetisyon. Ang mananalo ay makakatanggap ng premyo. Kaya iyon ang nangyayari. Ang mga mata ni Walter ay kumikinang sa interes. Nang makapasok na sila sa God Eye Competition ground, lumitaw ang mag-asawa sa kakaibang mundo. May mga spatial na hangganan saan man sila tumingin. Sa loob ng bawat isa sa mga spatial na domain na ito ay isang lugar ng kompetisyon. Ang bilang ng mga manunood sa paligid ng mga spatial na domain na ito ay maihahambing sa mga manunood sa God Eye Arena. Francis, tumingin ka doon. Itinuro ni Walter ang isang napakalaking kristal na steel na nakalagay sa gilid ng competition ground. Inilista ng kristal na steel ang lahat ng aktibong kompetisyon at ang kani-kanilang mga premyo. Ang bawat kompetisyon ay na-target sa ibang antas ng paglilinang. Siyempre, ang ilan sa mga masikat na kompetisyon ay may maraming lugar ng kompetisyon upang ang mga tao na may iba't ibang antas ng paglilinang ay maaaring lumahok. Blue Water Heaven Lotus Fruit, High Class Eye Bloodline Technique, Void Spear, Defensive Soul Art, Soul Guarding Pagoda. Gulat na tinitigan ni Francis ang mga gantimpala na nakalista sa steel, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Anong hindi ka pani-walang mga premyo? Napabuntong hininga din si Walter sa gulat. Haha,
Kayong dalawa, first time nyo dito ha? Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may maitim na balat ang ngumiti, na nagpapakita ng isang subo ng may kintab na mapuputing ngipin. Ang bawat kompetisyon ay nangangailangan ng malaking bayad ng God Crystals, at ang bawat kompetisyon ay magsisimula lamang kapag may 8 tao na pumasok. Ang bilang ng mga God Crystal na binayaran ng 8 taong ito ay karaniwang mas mataas kaysa sa halaga ng ultimate prize. Ang bahay ay hinding-hindi matatalo. Mukhang malalim ang pagkakaintindi ng lalaking maitim ang balat sa lugar na ito. Na nangangahulugan na ito ay isang kompetisyon ng 8 tao, at kung sino ang manalo ay tatanggap ng God Crystals na binayaran ng iba pang 7, biglang sabi ni Francis. Tama, iyon talaga iyon. Ngumiti ang maitim na lalaki at idinagdag, bukod dito, ang mga kompetisyon dito ay napaka-espesyal. Ang mga normal na kakompetensya ay lalabas sa isang kompetisyon na mas malakas kaysa dati. Katatapos lang ng death run. May biglang nagsabi. Sa sandaling ito, sa kristal na steel, nawala ang premyo para sa death run at isa pang premyo ang pumalit dito. Kaagad, ilang tao ang lumipad patungo sa isang spatial domain sa kalangitan. Ang isa sa kanila ay ang lalaking maitim ang balat. Mukhang napaka-interesante ng lahat. Napangiti si Walter habang tinatango ang kanyang ulo. Sa sandaling ito, isa pang premyo ang nawala mula sa napakalaking kristal na steel. Swish! Ilang salita pa ang pumalit sa kanila. Ang premyo sa pagkakataong ito ay Wind Intent Crystals na angkop para sa level 5. Mga Wind Intent Crystals. Ang mga mata ni Francis ay kumikinang. Para sa 5 elemento, mayroon siyang 5 elements crystals, at para sa lightning intent, maaari siyang umabant gamit ang lightning god crystals. Gayunpaman, kulang siya ng naaangkop na mapagkukunan upang linangin ang wind intent. Agad na nakita ni Francis ang kanyang sarili na interesado. Butterball Court. Lumipat ang kanyang tingin sa kompetisyong nag-aalok ng wind intent crystals bilang premyo. Walter, susubukan ko ito. Napangiti si Francis habang iginala niya ang kanyang mga mata sa kalangitan at pagkatapos ay umalis. Tumango si Walter, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kristal na steel habang naghahanap siya ng lugar ng kompetisyon na angkop para sa kanyang sarili. Okay, ang Butterball Court. Sa likod ng karamihan, biglang umungol ang isang lalaking may 2 sungay na nababalutan ng itim at gintong baluti. Pagkatapos ay nagpadala siya ng mensahe sa pamamagitan ng ordinaryong message token sa kanyang kamay. Ang Butterball Court. Siya ay sinaunang Diyos umalis na espiritu ng Fallen Heaven Sacred Land. Gulat na tinitigan ni Walter ang figurang iyon na medyo malayo na. Sa oras na dumating si Francis sa Butterball Court, medyo marami na ang nagtipon, ngunit karamihan sa kanila ay mga manunood lamang. 50 dekalidad na kristal ng Diyos. Nakangiting sabi ng isang referee. Okay. Matapos ang kanyang unang pagkabigla, pumayag si Francis. Ang entry fee para sa pagsali sa isang kompetisyon ay talagang nasa mataas na kalidad na God Crystals, at isang napakakamangha-mangha na bilang doon. Gayunpaman, si Francis ay may suporta sa pinakamataas na 4 na bituin na pangkat ng Blood Flame Killing Race pabalik sa Ancient Dream Realm, kaya ang isang maliit na 50 dekalidad na God Crystals ay wala para sa kanya. Pagkatapos magbayad ng bayad, pumasok si Francis sa competition ground. Kasalukuyang mayroong 5 tao sa Butterball Court, na may 3 tao na pupunta. Maya-maya pa ay may pumasok na 2 tao. Swish! Sa pinakadulo, mayroong isang itim na silwete na kumukulo na may nakakatakot na enerhiya ng kamatayan. Ang sinaunang Diyos ay umalis na espiritu. Isang matayog na hayop na may mukha ng dragon na baha ay sumigaw sa gulat. Ang iba pa sa mga tao ay tila natatakot din. Kung alam ko lang na magpapakita siya, hindi na ako papasok ng ganoon kabilis. May humagulgol. Ang lalaking nakasuot ng itim at gininto ang baluti ay nakatayo na may marangal at marilag na ekspresyon, ang kanyang malamig at mapagmataas na mga mata ay hindi pinapansin ang iba. Sa gilid ng God Eye Competition Ground ay isang malinis at payat na babae na nakasuot ng itim na damit, ang kanyang mga mata ay parehong nababalot ng isang layer ng puti. Naglabas siya ng token at nakatanggap ng mensahe, pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo. Ang Butterball Court. Napahinto ang mga mata ng babae sa isang lugar. 1297.
8 tao ang naririto, kaya magsimula na tayo. Marami na ang mabubunot para magpasya kung sino ang ipapare sa iyo, pumasok ang referee sa competition ground at nag-anunsyo. Ang 8 tao ay bumunot ng palabunutan. Hinailan ni Francis ang numerong 8. Ang isa ay lalaban sa 2, 3 laban sa 4, at iba pa, itinuro ng referee ang 4 na korte at ipinahayag. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang ancient god-departed spirit ay lumipad sa unang court at tahimik na tumayo. Tapos na ako. Ito ay ang sinaunang Diyos na umalis na espiritu. Isang malaking lalaki na may ulo ng dragon ang mukhang tinamaan ng kidlat, ngunit naglakad pa rin siya papunta sa court. Kahit anong numero ang ibunot niya, dahil narito ang ancient god-departed spirit, wala siyang pagkakataong manalo. Isang bagay lang ang pagkatalo kanina o huli. Ang mga tao sa iba pang mga korte ay may katulad na malungkot na mga ekspresyon. Ang 4 na laban ay tatakbo ng sabay. 4 na tao ang matatanggal sa round na ito. Habang malakas na nagsasalita ang referee, naglabas siya ng 4 na itim na bola na kasing laki ng ordinaryong ulo ng tao. Dapat ko munang ipaliwanag ang mga patakaran ng kompetisyon na ito. Sa laban na ito, ang parehong kakompetensya ay aatake sa Heaven Yuan Ball na ito. Kung ang isang panig ay hindi makabawi ng bola, sila ay matatalo. Tandaan, hindi mo maaaring direktang atakihin ang iyong kalaban, magbuhos lamang ng enerhiya sa Heaven Yuan Ball para atakihin sila. Napakasimple ng paliwanag ng referee. Ang mga kalahok sa kompetisyon na ito ay sinuri na ang mga patakaran o naobserbahan ng ilang mga kompetisyon dati. Ang mga patakaran ay napakasimple. Heaven Yuan Ball. Kumikislap ang mga mata ni Francis habang nakatitig sa bola. Naalala niya na ang isa sa mga pangunahing materyales para sa paggawa ng dekalidad na divine artifact ay tinatawag na Heaven Yuan Divine Iron Ore. Parang ang bowl ang ito ay gawa sa parehong materyal. Ang ganitong uri ng mineral ay may hindi kapani-pani walang kakayahang sumipsip ng enerhiya, ngunit ito ay napakatigas din. Kahit na ang rank 8 ancient gods ay mahihirapang sirain ito. Anak, magsaya tayo. Pagkatapos ng lahat, nagbayad tayo ng 50 dekalidad na God Crystal. Sa tapat ni Francis, ngumiti ang isang lalaking may asul na mata at asul na buhok. Sa kanyang pananaw, tiyak na mananalo ang ancient god-departed spirit, ngunit dahil marami na siyang nabayaran na God Crystals, maaari rin siyang magsaya. Hindi siya pinansin ni Francis. Kahit na ang ancient god-departed spirit ay may mata ng kamatayan at napakalakas, hindi ito laban hanggang kamatayan, na nangangahulugan na ang tagumpay ay hindi labas sa tanong. Simulan na. Inihayag ng referee na ibinato ang 4 na bola sa mga tao sa 4 na court na may mas mababang bilang. Boom! Ang isa sa mga itim na bola ay nahulog sa mga kamay ng asul na buhok na lalaki sa tapat ni Francis. Agad na sinimulan ng lalaking ito na gamitin ang kanyang bloodline, pinalamutian ang malakas na wind intent sa paligid ng itim na bola upang kontrolin ito. Whirlwind Blitz. Ang dalawang asul na mata ng asul na buhok ay nagsimulang lumiko, agad na lumikha ng hindi mabilang na maliliit na puting talon ng hangin sa paligid ng itim na bola. Thwish! Ang itim na bola ay bumaril patungo kay Francis sa bilis ng unos, na natatakpan ng hindi mabilang na maliliit na talam. Hindi pa maingat na nirepaso ni Francis ang mga alituntunin ng kompetisyon bago pumasok, ngunit sa pamamagitan ng paliwanag ng referee at mga aksyon ng asul na buhok, nahulaan niya kung ano ang nangyayari. Boom! Bang! Agad na ipinadala ni Francis ang isang palad ng Chaos Origin Divine Power. Ang isang bahagi ng wind intent sa paligid ng itim na bola ay nakakalat, habang ang ilan sa mga ito ay na-absorb at na-convert sa Chaos Origin Divine Power, na naging dahilan upang ang itim na bola ay bumaril pabalik sa asul na buhok na lalaki. Gaano kalakas? Ngumisi ang asul na buhok habang pinapaikot niya ang sarili niyang Divine Power at ay bloodline para bahagyan niyang harangan ang itim na bola at ibalik ito. Tapos na. Nag-circulate si Francis ng napakalaking halaga ng Chaos Origin Divine Power at nagpaputok ng isa pang palad. Woo! Nababalot ng baluktot at magulong banal na kapangyarihan, ang itim na bola ay bumaril pasulong na parang isang mapanirang cannonball. Damn! Ginamit ng lalaking may asul na buhok ang lahat ng kanyang Divine Power, ngunit hindi pa rin niya kayang pigilan ang itim na bola. Boom! Bang!
Ang itim na bola ay sumabog sa kanyang pag-atake at bumagsak sa lupa sa likuran niya. Kasabay nito, sa hukuman ng Ancient God Departed Spirit. Death Spear. Ginamit ng Ancient God Departed Spirit ang kanyang Eye of Death upang palibutan ang itim na bola ng isang napakaitim na sibat na nagpapalabas ng enerhiya ng kamatayan. Ay hindi. Namutla ang kanyang kalaban at hindi man lang nang ahas na tanggapin ang bola, sa halip ay umiwas sa gilid. Boom! Bang! Ang itim na bola na nilagyan ng death intent ay tumama sa kakaibang sahig, na nag-iwan ng kulay abo at mababaw na dent. Tulad ng inaasahan, walang sino man dito ang makakapantay sa Ancient God Departed Spirit. Iyon talaga ang death intent. Talagang nagawa nitong sirain ang sahig ng competition ground. Hindi napigilan ng dalawang katunggali sa katabi ng court na mapabuntong hininga sa papuri. Ang lahat ay nakatuon sa Ancient God Departed Spirit kung kaya't iilan lamang ang nakapansin na natapos ni Francis ang kanyang laban kahit na mas maaga kaysa sa Ancient God Departed Spirit. Hindi ka masama. Sa sandaling ito, ang Ancient God Departed Spirit ay biglang tumingin kay Francis at bumulong. Ang unang round ay mabilis na natapos, at ang natitirang 4 na tao ay nagsimula sa kanilang pangalawang laban. Chaos Origin Divine Palm. Itinulak ni Francis ang isang napakalaking palad ng madilim na liwanag na bumalot sa itim na bola at tumangay pasulong. Paano siya naging ganito kalakas? Sa tapat niya, isang babaeng nakasuot ng pula ang nakangisi habang nagmamadaling sumugod. Boom! Bang! Bumagsak! Patuloy na inilapat ni Francis ang kanyang Chaos Origin Divine Power upang mahusay na kontrolin ang itim na bola. Ang bawat pag-ataking ito ay napakalakas, at ginamit niya ang kanyang God Spiritual ay upang matiyak na ipinadala niya ang bola sa mga mahinang punto sa depensa ng babae. Pagkatapos ng 5 palitan, natalo ang babaeng nakapula. Ngayon, sa wakas ay nagsimulang mapansin ang karamihan ng kapangyarihan ni Francis. Kahit talunin mo ako, matatalo ka pa rin sa Ancient God Departed Spirit. Malahas na sabi ng babaeng naka-red. Kawili-wili. Sa kabilang dulo, tinalo ng Ancient God Departed Spirit ang kanyang kalaban sa sobrang lakas. Sa unang laban, napansin na niya ang abnormal na lakas ni Francis. Noong una, binalak niyang gamitin ang kompetisyon na ito para bigyan ng pagkakataon ang misteryosong tagapagbigay ng misyon na iyon na makita ang kanyang lakas, ngunit nakatagpo siya ng isang kalaban na maaari niyang labanan. Okay, ngayon na ang oras para sa huling laban. Sumigaw ang referee. Whoosh! Ang Ancient God Departed Spirit ay pumunta sa korte ni Francis at tumayo sa tapat niya, silang dalawa sa isang malayong standoff. Sino ang batang iyon? Hindi masama ang kanyang lakas. Siya ang Francis ng Zilling Zone. Maaaring hindi mo pa siya narinig, ngunit siya ay direktang nakalusot sa rank 6 nanograms Heavenly Divine Realm at pagkatapos ay nagawang makapasok sa rank 7 sa loob ng 1 taon, kahit na humarap ng malaking pagkatalo sa mga eksperto sa Ancient God ng Blazing Gold Race. Agad na paliwanag ng isang batang sinaunang Diyos ng Zilling Zone. Ha! Diretsyong pumasok sa rank 6. Itinuturing mo ba akong tanga? At kahit na totoo ang lahat ng iyon, kung naging Ancient God lang siya, hindi siya kalaban para sa Ancient God Departed Spirit. Nag-aaway na ang ilan sa mga kalapit na manunood. Ang isang bahagi ng mga tao ng Zilling Zone ay hindi rin optimistic tungkol sa mga pagkakataon ni Francis, ngunit umaasa pa rin silang makita ni Francis na mapagtagumpayan ang Ancient God Departed Spirit ng Antian Zone. Sana makalaro mo ako ng mas matagal kaysa sa iba. Ang Ancient God Departed Spirit ay nagbigay ng nakakatakot na ngiti habang ang itim na fog ay nagsimulang lumabas sa kanyang itim na mga mata. Hayaan na ang laban. Sa sandaling ito, ibinato ng referee ang bola sa Ancient God Departed Spirit. Death Spear. Ang itim na fog na lumalabas sa mga mata ng Ancient God Departed Spirit ay agad na tinakpan ang itim na bola sa isang layer ng death intent na naging isang itim at nakamamatay na sibat. Thwish. Sa ilalim ng kontrol ng Ancient God Departed Spirit, dinala ng sibat ang itim na bola na tumutulak kay Francis. Chaos Origin Divine Palm. Mabangis na inilunsad ni Francis ang isang napaka-solidong palad ng magulong liwanag. Walang silbi. Ang iyong divine power ay unti-unting malalanta laban sa aking death intent. Ang sinaunang Diyos na umalis na espiritu ay mahinang tumawa.
Ngunit ilang sandali pa, ang itim na bola na nabaril niya ay hinarang ni Francis. Boom! Ang Chaos Origin Divine Power ay mapait na sumalungat sa Death Divine Power, ngunit sa huli, pinigilan ni Francis ang lahat ng Death Intent. Ano? Paano? Ang sinaunang Diyos na umalis na espiritu ay medyo nagulat. Nagawa ni Francis na pigilan ang kanyang pag-atake ng hindi nahihirapan. Pagkatapos ay napagtanto ng Ancient God Departed Spirit na ang Divine Power ni Francis ay naglalaman ng maraming uri ng layunin, lahat ay nasa napakataas na antas. Higit pa rito, ang lahat ng mga layuning ito ay pinagsama-sama, na binabayaran ang mga kapintasan ng bawat isa upang bumuo ng isang natatanging banal na kapangyarihan na maaaring mangibabaw sa lahat. Ang Chaos Origin Divine Power lamang ay hindi makakaharap sa kanya. Ang kaliwang mata ni Francis ay may eye intent. Boom! Habang binaril niya ang itim na bola pabalik sa Ancient God Departed Spirit, pinalabas ni Francis ang kaliwang mata niya ng purple and silver bolt ng kidlat sa kanyang kalaban. Soul Eye Bloodline Technique. Nagulat na naman ang Ancient God Departed Spirit. Ang Soul Eye Bloodline Technique na ginamit ni Francis ay napakalakas. Pagbibigkis ng kamatayan. Hindi mabilang na mga itim na tendril ang bumulaga mula sa mga mata ng Ancient God Departed Spirit at nagpaikot-ikot sa itim na bola. Ang makapangyarihang kamatayan Divine Power ay nagsimulang dahan-daang gumiling sa enerhiya sa paligid ng itim na bola. Lumabas ka dyan. Kinokontrol ng Ancient God Departed Spirit ang itim na bola at pinaputok ito pabalik kay Francis. Ang Death Divine Power ay umalangaw-ngaw mula sa itim na bola na lumikha ng isang mobile black hole ng kamatayan. Ang sinumang makalapit dito ay lalamunan at madudurog. Tunay na karapat-dapat na maging isa sa 8 Great God Eyes. Kahit na ang aking pangunahing Chaos Origin Divine Power ay mahihirapang pigilan ito. Sinabi ni Francis sa kanyang sarili nang muli niyang i-activate ang kanyang kaliwang mata na nagdulot ng mahinang space-time intent na kumalat. Agad na nagsimulang bumagal ang itim na bola. Ang kakaibang tanawing ito ay natural na nakakuha ng atensyon ng iba. Space-time intent. Umalis ang sinaunang Diyos, nagdilim ang mukha ng espiritu. Ang space-time intent ay hindi mas mahina kaysa sa kanyang death intent. Sa ilalim ng epekto ng space-time intent, ang itim na bola ay napakadaling nasa ilalim ng kontrol ni Francis. Swish! Lumitaw ang spatial blur sa paligid ng itim na bola, at sa isang pagpikit, ito ay nasa harap mismo ng Ancient God Departed Spirit. Napakabilis. Nagmamadaling pinaandar ng Ancient God Departed Spirit ang kanyang Eye of Death. Hayaan mo akong subukan ang aking bagong galaw sa iyo. Nagsimulang lumundag ang mata ni Francis sa eye intent. Isang baluktot na bola ng magulong liwanag ang mabilis na bumaril patungo sa itim na bola. Boom! Swish! Ang itim na bola ay tila nabaliw, na dinala pasulong ng sobrang hindi matatag na kapangyarihan na ito. Sinubukan ng Ancient God Departed Spirit na gamitin ang kanyang Eye of Death para paalang bisa ang kapangyarihan sa itim na bola, ngunit biglang. Boom! Bang! Ang itim na bola ay sumabog na may hindi pa nagagawang lakas ng galit, itinaboy ang lahat ng iba pang enerhiya. Nakakakilig na nova. Bumalik sa normal ang kaliwang mata ni Francis. Kasabay nito, pumalakpak. Ang itim na bola ay tumagos sa depensa ng Ancient God Departed Spirit at dumapo sa lupa sa likuran niya, na lumikha ng malalim na butas sa lupa. Natahimik ang lahat. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang mga tao ay sumabog sa sigaw ng pagkabigla at pagdududa. Nawala ang espiritu ng sinaunang Diyos na umalis. Hindi ako makapaniwala dito. Masyadong mabilis natapos ang laban, at masyadong nakakagulat ang resulta. Sa di kalayuan, bahagyang ngumiti si Walter. Natural niyang masasabi na ang Eye Bloodline technique na ginamit ni Francis ngayon ay natutunan mula kay Young Master Hayes. Sa gilid ng God Eye Competition Ground, malamig na tumawa ang isang babaeng nakasuot ng itim na damit. Talagang nawala siya. Kahit na ang Ancient God Departed Spirit ay napakalakas at naaayon sa kanyang mga pamantayan, natalo siya sa isang taong may hindi kilalang Eye Bloodline. Sa sandaling ito, dumating ang Ancient God Profound Devil. Paano ito? Bulong ng Ancient God Profound Devil.
Ang mga miyembro ay nakumpirma na. Tumango ang payat na babae. Siya yun. Gamitin mo ang Eye of Destiny mo para tingnan siya. Nakuha ang atensyon ng Ancient God Profound Devil sa isang partikular na bahagi ng God Eye Competition Ground, pagkatapos ay sinulyapan niya ang payat na babae at nag-order. 1298. Manam. Hindi alam ng slim na babae kung ano ang naging reaksyon ng Ancient God Profound Devil na ganito, ngunit pumayag pa rin siya. Sa kanyang Eye of Destiny, napakadali na makakuha ng impormasyon mula sa isang sinaunang Diyos na hindi inapo ng 8 Great God Eyes. Bees. Nakatuon ang payat na babae sa isang punto sa di kalayuan, at isang layunin na enerhiya na hindi mapapansin ng mga nagmamasid na naghalo sa mundo at sa paliko-liko na ilog ng tadhana. Ilang sandali pa, maraming malabo at ilusyon na imahe ang lumitaw sa kanyang mga mata. Bakit hindi ako makakita ng malinaw? Nagulat, ang payat na babae ay itinulak ang kanyang Eye of Destiny sa mga limitasyon nito. Ngunit hindi nagtagal, ang mga makukulay na imahe sa kanyang mga mata ay biglang sumabog na may malawak, sinaunang, at pinakamataas na banal na liwanag. Sa banal na liwanag na ito, ang babae ay parang isang maliit na butil, at ang kanyang kaluluwa ay hindi maipaliwanag na nanginginig. Ilang sandali pa, isang backlash ang bumagsak sa kanyang kaluluwa at Eye of Destiny. Ang mga imahe sa kanyang Eye of Destiny ay naglaho lahat. Sa kabilang dulo. Manem. Sa competition ground, biglang naramdaman ni Francis ang isang pares ng mata na nakatingin sa kanya. Lumilitaw na may kakayahang makita ang kanyang nakaraan at hinaharap, at walang kakayahan si Francis na pigilan ang paninira na ito. Ngunit makalipas ang ilang sandali, sa kanyang God Eye Dimension, ang selyadong Dreamy Silver Ball ay nagpakawala ng isang pagsabog ng nakasisilaw na banal na liwanag, at ang pandamdam ay nawala. Ang mata ng tadhana. Bulong ni Francis sa kanyang sarili. Dati na niyang naramdaman ang ganitong pakiramdam kaya nahulaan niya kung saan ito nanggaling. Nagawa pa niyang makaagaw sa isang halos natatanging koneksyon. Si Francis ay halos hindi mahahalata na sulyap patungo sa isang lugar. Ang payat na babae ay huff, ang kanyang mukha malagim na mapatla. Gumamit agad siya ng kamay para panasan ang dugong tumulo sa bibig niya ilang sandali lang ang nakalipas. Let's go? Mahinang sabi ng payat na babae bago agad umalis. Nagulat si Ancient God Profound Devil at sinundan siya. Matagal nang nakaugalian ng Ancient God Profound Devil ang pagpili na maniwala sa mga desisyon ng payat na babae. Pagkatapos ng lahat, taglay niya ang Eye of Destiny. Nang makalayo na ang dalawa sa isang tiyak na distansya. Anong mali? Agad na tanong ng Ancient God Profound Devil. Nabigo ito. Medyo hindi magandang tingnan ang pagniwi ng payat na babae. Paano nangyari iyon? Ang Ancient God Profound Devil ay tila nabigla. Sa pagkakaalam niya, walang nakita ang kasama niya. Maaaring mayroon siyang isang uri ng espesyal na banal na artifact o tool na nagpoprotekta mula sa pagsilip ng tadhana, sabi ng payat na babae pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Para sa kanyang Eye of Destiny na walang makita, ito ang unang pagkakataon para sa kanya. Gayunpaman, hindi niya alam ang dahilan, kaya ito lamang ang paliwanag na naiisip niya. Mayroon pang mga kayamanan na ganoon. Ang Ancient God Profound Devil ay naging nag-iisip. Parang maraming sikreto ang target nila. Ngunit may isang bagay na maaari kong kumpirmahin. Ang kanyang mata ay umabot sa antas ng quasi-God Eye. Mataimtim na sabi ng payat na babae. Paano iyon? Siya ay napakabata at ang kanyang eye bloodline ay hindi kahit isa sa 8 Great God Eyes, ngunit ito ay umabot sa antas na iyon. Natarante ang Ancient God Profound Devil. Ang mga eye bloodlines ng kanyang grupo ay nakuha na lahat, ngunit maaari nilang gamitin ang mga ito ng mas mahusay kaysa sa mga taong ipinanganak na may eye bloodlines. Ngunit gayunpaman, napakaliit na bilang lamang ng mga tao ang nakaabot sa antas na iyon, pagkatapos ay itinaas ang kanilang mga katayuan at sila ay nawala. This is perfect. Isa siya sa mga target natin this time, kaya baka maging interesado ang mga superiors natin sa mata niya. Ang Ancient God Profound Devil ay biglang sumilay sa isang malamig na ngiti.
Halos nandito na lahat ang mga miyembro. Dapat magsimula na kayong lahat. Kailangan kong magpahinga ng ilang araw. Malungkot ang mukha ng payat na babae habang paalis. Bumalik sa God Eye Competition Ground. Congratulations! Nanalo ka! Ang premyo ay 50 wind intent crystals. Inihanda na ng referee ang premyo na ibinigay niya ngayon kay Francis. 5 mo. Nagulat si Francis. Hindi niya inaasahan na ganito karami. Sa totoo lang, kung mayroon lang siya, magagamit niya ang kanyang God Eye para duplicate ang marami pa. Ngunit ang kanyang origin energy ay kasalukuyang selyado, na maaaring maglagay ng malaking paghihigpit sa kanyang kakayahan sa pagkopya. Ngunit maswerte iyon, kung hindi, baka may nahanap ang taong iyon doon. Napaisip si Francis sa kanyang sarili. Ang mata ng Destiny ay kailangang bantayan. Damn, itong batang ito. Tinitigan ng Ancient God Departed Spirit si Francis na may masama at nakakatakot na mga mata. Tinanggap niya ang isang misteryosong misyon, at gustong makita ng kabilang partido ang kanyang lakas. Gayunpaman, natalo siya sa isang tao sa kompetisyong ito. Baka nawalan siya ng pagkakataon sa mahalagang misyon na ito. Sa sandaling ito, tumaas ang kilay ni Ancient God Departed Spirit habang ipinadala niya ang kanyang isip sa kanyang interspatial dimension at nakatanggap ng mensahe. Sinaunang Diyos umalis Espiritu exhale sa relief. Ang kanyang lakas ay umabot sa pangangailangan ng kabilang partido. Anak, magduel ulit tayo saglit. Pagkatapos sabihin ito, umalis ang sinaunang Diyos na umalis na espiritu. Gulat na tinitigan ng mga tao si Francis. Lahat sila ay orihinal na naniniwala na tiyak ang tagumpay ng Ancient God Departed Spirit, ngunit sa huli, kahit na ang Ancient God Departed Spirit ay natalo. Matapos matanggap ang kanyang premyo, umalis si Francis sa competition ground. Francis, huwag makipagtalo sa Ancient God Departed Spirit. Bagamat nanalo ka sa kompetisyong ito, mahirap sabihin kung ano ang magiging resulta ng isang aktwal na labanan. Kung tutuusin, eksperto siya sa death intent. Mas mabuting huwag mo siyang guluhin, mungkahi ni Walter. Kailangan ko ng ilang mahalagang mapagkukunan ng pagtatanim, kaya plano kong maglibot sa iba't ibang lugar upang kolektahin ang mga ito. Tumango si Francis at nagsalita. Kung gayon ay maghihiwalay muna tayo. Likas na narinig ni Walter ang hindi sinasabing kahulugan sa mga salita ni Francis. Naghiwalay ang dalawa. Mukhang interesado si Walter sa God Eye Competition Ground at nagpas siyang manatili. Whoosh! Nag-transform si Francis sa isang streak ng liwanag at lumipad papunta sa meeting place. Sa totoo lang, pagkatapos ng kompetisyon, nakatanggap si Francis ng mensahe mula sa misteryosong tao na nagbibigay ng lokasyon kung saan sila magkikita. Ito ang dahilan kung bakit nagmamadaling umalis si Francis. Nang gawin niya ang misyon, pumirma siya ng isang kontrata na nagbabawal sa kanya na ailik ang bagay, kaya maaari lamang siyang magsinungaling. Mabilis siyang nakarating sa isang high-class inn na napapalibutan ng magagandang tanawin. Pumasok si Francis, nakahanap ng isang ordinaryong silid, at kumatok sa pinto. Pakipasok. Isang malalim na boses ang nagmula sa loob, at itinulak ni Francis ang pinto at pumasok. Madilim ang silid at naiilawan ng ilang napakadilim na ilaw. Ito ay tila isang uri ng espesyal na nakahiwalay na domain. Ngunit hindi ito nakaapekto sa paningin ni Francis. May 3 tao sa kwarto. Ang isa ay tulad ng binibini ng napakagandang kagandahan, ang isa ay isang maigsi ang buhok na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malayong mukha, at ang huli ay isang binata na nakasuot ng itim na may isang pares ng itim at masamang mga mata. Ito na ang huling tao. Isang malambot at banayad na boses ng babae ang umalangaw-ngaw sa silid habang ang ginang ay lumingon kay Francis kasama ang lalaking maikli ang buhok na nakaupo sa tabi niya. Dapat maayos ang kanyang lakas, huminto ang ginang sa mata ni Francis ng ilang sandali at mataktikang sinabi matapos mapagtantong wala siyang isa sa 8 Great God Eyes. Ito ay ang Zilling Zones. Francis. Ang maikling buhok na lalaki ay tumingin kay Francis saglit bago sinabi. Manam. Tumango si Francis.
Ang maikling buhok na nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay ang taong nakita niya sa arena, si Chendong. Maaaring nakilala niya si Francis dahil sa kanyang katanyagan, ngunit maaaring dahil din ito kay Young Master Hayes. Hindi kumikibo ang magandang ginang. Malinaw na hindi niya alam kung sino si Francis. Gayunpaman, dahil alam ni Chendong kung sino si Francis, kung gayon si Francis ay tiyak na hindi isang tao, kaya wala siyang masabi. Ako ang Ancient God Black Extreme, ang taong nagbigay ng misyon, walang pakialam na sabi ng lalaking may itim na mga mata. Paimple niyang pinakilala ang mga miyembro ng grupo. Dahil nandito kayong lahat, naniniwala ako na dapat kayong lahat ay umaasa na makakasama ko sa paglalakbay upang tuklasin ang mga guho, sabi ng nakaitim na damit na Ancient God Black Extreme. Pinayagan nito si Francis na agad na kumpirmahin na ito talaga ang taong nagbigay sa kanila ng misyon na ito. Dumating tayo sa punto. Marahan na tumawa ang magandang ginang. Tinanggo ni Chendong ang kanyang ulo. Katulad ni Francis, hindi siya lubos na nagtiwala sa Ancient God Black Extreme. Pumunta siya rito para makakuha ng karagdagang impormasyon para makagawa siya ng pinal na desisyon. Pagkatapos ay magsasalita ako ng tapat. Pinaghihinalaan ko na ang lugar na iyon ay ang mga guho ng tirahan ng isang inapo ng 8 Great God ay mula sa Ancient Era o Great Ancient Era. Na-explore ko ang lugar na iyon ng mag-isa noon, at ang mga panganib na nakatagpo ay isang bagay na kaya kong hawakan, dahan daw ang sabi ng Ancient God Black Extreme. Bahagyang sumimangot sa katahimikan ang tatlo pang nasa kwarto. Siyempre, may mga panganib sa loob na higit pa sa kaya kong harapin ng mag-isa, kaya iniwasan ko sila. Kung magkakasama kaming apat ang makakapagdesisyon kung gusto naming tuklasin ang mga mas delikadong lugar na iyon. Basta't mag-iingat kami at atras sa sandaling makaharap kami sa anumang panganib na hindi namin kayang harapin, hindi kami dapat magkaroon ng anumang mga problema, dagdag niya sa harap ng Ancient God Black Extreme. Anong faction ang kinabibilangan mo? Bakit hindi mo i-report ang bagay na ito sa faction mo? Biglang tanong ni Chendong. Ang Ancient God Black Extreme ay lumilitaw na nagmula sa isang hindi pangkaraniwang paksayon, isang pangkat na hindi pa nila nakita o narinig, kaya medyo na-curious siya tungkol dito. Ito ay isang lihim na paksayon ng Ancient Desolate Realm of Gods na hindi maliit, ngunit wala na akong masasabi pa. Kung iuulat ko ang mga guho na ito sa paksayon sa likod ko, ang mapapala ko ay mas mababa kaysa kung hahanapin natin ang lugar ng magkasama. Ang mga labi ni Ancient God Black Extreme ay pumulupot sa isang avaricious smile. Kung ganoon nga, maaari mo na lang dahan-dahang tuklasin ang lugar ng mag-isa. Bakit mo kami imbitahin? Naningkit ang mga mata ng magandang ginang. Lalong nagiging hindi matatag ang dimensyon na tinitirhan ng mga guho na iyon. Malamang na hindi magtatagal bago ito malantad sa mundo. Ito ang dahilan kung bakit nagpasya akong imbitahan kayong lahat para makuha namin ang lahat ng aming makakaya mula sa mga guho na iyon bago sila malantad, walang pakialam na sabi ng Ancient God Black Extreme. Nagpatuloy sila sa pag-uusap, kasama si Francis na nagtanong ng ilang mga katanungan sa kanyang sarili. Paano ito? Tanggapin o isuko? Bahagyang ngumiti ang Ancient God Black Extreme sa tatlo. Pupunta ako. Si Chendong ang unang sumagot. Pinili rin ng magandang binibini na tanggapin. Pareho silang labis na interesado sa mga guho na ito na naiwan ng mga inapo ng 8 Great God Eyes na binanggit ng Ancient God Black Extreme. Wala akong problema. Sinabi ni Francis ang kanyang sariling paninindigan. Batay sa kung ano ang naiintindihan niya, walang maraming problema sa misyong ito, at ang mga panganib ay hindi ganoon kalaki. Nagpa siya ang grupo ng oras para umalis at pagkatapos ay umalis. Nang makaalis na silang lahat, nanambalik ang liwanag ng silid, at nagsimulang pumasok ang isang mahinang bango. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumukas ang pinto sa isang silid sa hindi kalayuan. Isang masigla at masayang babae na nakasuot ng berde ang tumalon. Ang kanyang balat ay may kintab at maputi habang ang kanyang mukha ay napakarilag at ginawa siyang tila mabilis. Ang kanyang mapuputing mga mata ay puno ng buhay, inosente at dalisay. Sa sandaling lumitaw siya, nakuha niya kaagad ang atensyon ng lahat ng lalaki sa malapit.
Ngunit nanlaki ang kanilang mga mata, ang kanilang mga mukha ay nabigla at nabighani. Ito ay dahil lumabas na rin ng kwarto ang isang matangkad na babae na nakasuot ng puti. Mayroon siyang talon na may itim na buhok at isang mukha na sapat na maganda upang mahulog ang mga gansa mula sa langit. Ang kanyang matahimik at matalinong mapuputing mata ay tila nakikita ang lahat ng bagay sa mundo. Tahimik siyang nakatayo sa harap ng pinto na parang isang marangal na diwata sa isang pagpipinta, na naging sanhi ng pag-aalinlangan at pagpintig ng puso ng mga nanunood. Kung ikukumpara, parang nawala lahat ng ningning ang magandang dalaga. Big Sis Queen? Sabi mo may hinihintay ka dito, pero wala pa kaming nakitang tao, kaya bakit tayo aalis? Tanong ng cute at masiglang dalaga. Nakita na natin sila. Tapos na ang usapin, kaya dapat na tayong bumalik. Kalmadong ngumiti ang babaeng nakaputi. Ganun ba? Lalong nagiging misteryoso ang Eye of Destiny ni Sister Queen. Ang dalawang mata ng dalaga ay nalilitong tumingin sa itaas habang medyo naiinggit na nagsalita. Ang dalawang makapidyo hiningang magagandang dalaga ay umalis kaagad. 1299. Pagkatapos umalis sa inn, nagsimulang maglakad-lakad si Francis sa paligid ng God Eye Assembly. Pagkatapos bumili ng ilang cultivation resources na kailangan niya, natagpuan ni Francis si Walter at ipinaalam sa kanya na maaga siyang aalis. Medyo nabigla si Walter sa balitang ito, ngunit nang makita niyang wala ng karagdagang paliwanag si Francis, nagpasya siyang huwag nang mag-isip pa. Pagkatapos ay bumalik si Francis sa kanyang sariling in-room at pumasok sa space-time robe dimension upang mag-cultivate para sa isang spell. Isang araw, nakatanggap siya ng mensahe mula sa Ancient God Black Extreme at naghanda na umalis. Ang God Eye Assembly ay ginanap sa isang independenteng dimensyon, kaya natural na kailangan niyang umalis sa pamamagitan ng teleportation array. Ngunit upang maiwasan ang isang malaking pulutong na nabubuo habang ang God Eye Assembly ay papalapit na sa petsa ng pagtatapos nito, mayroong maraming teleportation array na magagamit na maaaring magamit upang maglakbay sa alinman sa dalawang zone. Bago pa man pumasok si Francis sa teleportation hall, nakita niya ang Ancient God Black Extreme at ang iba pa. Tara na! Sinabi ng Ancient God Black Extreme nang dumating si Francis, at nawala ang party sa liwanag ng teleportation array. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang grupo ng 4 sa kalangitan sa ibabaw ng latian sa Zilling Zone. Ang mga guho ay hindi malayo mula dito, sabi ng Ancient God Black Extreme at nagsimulang manguna. Ang partido ay mabilis na naglakbay, at pagkatapos ng paglalakbay ng 10 ilang araw, nakarating sila sa isang malawak at primeval na kagubatan. Ito ang lugar, anunsyo ng Ancient God Black Extreme. Si Francis, Chendong, at ang magandang binibini ay nanginag sa pag-iisip. Papasok na sila sa God Eye Ruins. Kung nakatagpo sila ng anumang uri ng kapalaran sa loob, ang kanilang mga eye bloodlines ay makakatanggap ng napakalaking pagpapalakas sa lakas. Whoosh! Ang Ancient God Black Extreme ay nakabaon sa lupa, kasama si Francis at ang iba pa na sumusunod sa likuran. Pagkatapos bumaba sa isang tiyak na distansya, kinuha ng Ancient God Black Extreme ang isang black stone plate na natatakpan ng mga misteryosong rune. Makikilala ng lahat ang mga rune na ito bilang wika ng Heaven's Legacy Race. Ang Ancient God Black Extreme ay umawit ng spell habang ibinuhos niya ang kanyang divine power, at pagkatapos ay sinampal niya ang itim na plato, na nagpakawala ng isang layer ng itim na liwanag. Brerum. Biglang nanginig ang lupa nang lumitaw ang napakalaking pag-akyat ng space intent mula sa malapit. Isang hanay ng pagtatago. Naningkit ang mga mata ni Francis. Ang Ancient God Black Extreme ay nagbuhos ng mas maraming enerhiya, na naging sanhi ng paglitaw ng maliliit na inscription na parang tadpole sa stone plate. Womb! Ang isang spatial feature ay dahan-daang nagsimulang lumabas mula sa lugar ng spatial distortion. Pagpunit ng open space. Medyo naalarma ang dalaga. Sinabi ko na dati na ang dimensyong ito ay napakarupok. Maaaring hindi makapasok ang isang taong may masyadong mataas na cultivation, ngunit hindi masyadong mahirap gumamit ng espesyal na tool para gumawa ng crack, agad na sinabi ng Ancient God Black Extreme. Buzz! Bees!
Ang Blackstone Plate ay nagpatuloy sa pagpapadala ng mga surge ng puting wriggling character. Buksan. Ang Ancient God Black Extreme ay nagpadala ng isa pang stream ng enerhiya sa Black Plate. Agad na lumawak ang maliit na spatial fissure. Pagkalipas ng ilang sandali, bumukas ang isang landas na sapat na malaki upang ma-accommodate ang isang tao. Whoosh! 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 Pagkatapos lamang makapasok si Francis at ang dalawa pa ay nagmamadaling pumasok ang Ancient God Black Extreme. Sa sandaling pumasok ang lahat sa kakaibang dimensyon na ito, naramdaman nila ang isang magulo at mapang-ipang hangin na naging sanhi ng kanilang pagpigil sa paghinga. Ito ay isang madilim at walang ilaw na lugar na natatakpan ng makapal na hamog. Ang mga tambak ng bato sa iba't ibang laki ay makikita sa paligid. Ang Divine Sense ay nahadlangan ng madilim na ulap, at kahit ang kanilang mga mata ay nakakakita ng mas malayo. Kasalukuyan kaming nasa perimeter ng mga guho. Sa pangkalahatan, walang mga kayamanan na matatagpuan dito. Pagkatapos sabihin ito, sinimulan ng Ancient God Black Extreme na pangunahan ang party ng mas malayo. Swoosh! Lumipad sila sa hangin, lahat sila ay medyo naiinip. Bumaba ka. Ang Ancient God Black Extreme ay biglang bumulaga. Anong mali? Bahagyang kumunat ang noo ng magandang ginang. Ang pinaka nag-aalala sa kanya sa party na ito ay ang Ancient God Black Extreme, at labis siyang nag-iingat sa kanya. Kahit na ito lamang ang perimeter, marami pa ring Yao God sa paligid. Maaaring hindi sila masyadong malakas, ngunit marami sila, at lahat sila ay may malupit na personalidad, agad na sinabi ng Ancient God Black Extreme. Sa sandaling ito, maraming malalakas na alon ng enerhiya ang lumitaw, na tumugon sa biglaang paglipad ng partido. Mga nilalang mula sa labas. Patayin sila. Matagal na akong hindi nakakain ng anumang karne. Lahat sila ay nakarinig ng nasa sabik at malupit na dagindong sa di kalayuan. Pagkalipas ng ilang sandali, ilang mga Yao Gods na may iba't ibang kulay sa hugis ng napakalaking mga mata ang lumabas sa mga guho, na lumilipad patungo sa grupo sa galit na galit. Ano ang kinatatakutan mo? Lahat ito ay mga mababang antas na Yao Gods. Lumapag ang magandang dalaga at mahinang umungol. Bilang karagdagan, sa pamamagitan ng pagkatalo sa mga Yao God na ito, makukuha nila ang Intent Crystal sa loob nila. Maaari bang ihambing ang mababang antas ng mga Intent Crystal na iyon sa mga kayamanan sa gitna ng mga guho? Kahit na gusto mo silang patayin, dapat mong hanapin ang rank 7 Yao Gods man lang. Ang sinaunang Diyos na Black Extreme ay malamig na saway, ang kanyang ekspresyon ay madilim. Sa oras na ito, mayroon ng 8 Yao God sa paligid ng grupo, lahat sila ay nagpapanatili ng isang tiyak na distansya. Sa 8 Yao Gods na ito, ang isa ay katulad ng Eye of Death. Ito ang pinakamakapangyarihan sa rank 6, ngunit ang iba sa Yao Gods ay nasa mahinang panig. Boom! Swoosh! Ang lahat ng Yao Gods ay nagsimulang maglunsad ng Eye Bloodline technique sa party ng 4. Kaagad, ang mga sinag ng liwanag, yelo, apoy, at mga pag-atake parehong pisikal at mental na bumaril patungo sa party. Ipaubaya mo sila sa akin. Bumantong hininga ang magandang babae habang ang kanyang walang pakialam na mga mata ay nagsimulang tumunog sa eye intent, nagiging malabo at walang hangganan habang dahan-daang lumitaw ang isang itim na bilog sa loob nila. Ito ay malinaw na siya ay gumagamit ng isang lihim na pamamaraan upang itago ang mga phenomena na ginawa ng kanyang eye bloodline. Ang mata ni Samsara. Ang mga mata ni Francis ay kumislap. Wala sa mga miyembro ng grupong ito ang pushover. Ang dalagang ito ay may mata ni Samsara, ibig sabihin ay marami siyang battle puppet sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nasaksihan din ni Francis ang lakas ni Chendong noon at alam niyang napakalakas niya. Ngunit ang pinakakinatatakutan ni Francis ay ang Ancient God Black Extreme at ang kanyang Eye of Death. Bees. Ang Eye of Samsara ng dalaga ay dahan-daang umikot sa buhay, at ang isang madilim na dilaw na enerhiya ng layunin ay lumabas. Whoosh! 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 3 puppet na may iba't ibang hugis ang sumugod sa kanyang mga mata, lahat sila ay may kailanman reincarnating na katawan.
Sa sandaling lumitaw ang tatlong puppet na ito, nagpakawala sila ng malalakas na kasanayan sa pakikipaglaban na hamarang sa lahat ng papasok na pag-atake. Tara na. Iwan mo na sa kanila ang lugar na ito, sabi ng babae. Naunawaan nilang lahat ang ibig niyang sabihin. Ang ibig sabihin ng samsara ay isang hindi namamatay at hindi maaalis na katawan. Kahit na ang mga puppet na ito ay pinatay lahat ng maraming Yao Gods, ang Eye of Samsara ng babae ay bubuhayin sila. Bukod pa rito, ang mga hindi namamatay na katawan na ito ay rank 5 o rank 6 True Gods lang. Whoosh! Ang sinaunang Diyos Black Extreme ay patuloy na nangunguna sa daan habang ang iba ay sumunod. Isang mapusyaw na pulang mata na si Yao God ang naghanda para salakayin ang party. Spatial Flash Blade. Sa isang simpleng sulyap lang mula kay Chendong, isang translucent blade ng puting kristal ang pumawi sa Yao God. Nagpatuloy ang party, itinatago ang kanilang lakas habang nilalakbay nila ang lupain. Na-explore na noon ng Ancient God Black Extreme ang lugar, kaya pamilyar siya sa ruta at naiwasan niya ang mga lugar kung saan madalas na nagtitipon ang mga Yao Gods. Sa kabila nito, nagawa pa rin ng party na alarma ang ilang Yao Gods. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw ang mga Yao God na ito, gagamitin ni Chendong ang kanyang Eye of Spacetime para agad silang patayin. Biglang sumabog ang isa sa mga guho sa likod nila nang lumitaw ang isang malaking dark purple na mata. Lahat ay naging seryoso. Itong Yao God ay may lakas ng pinakamataas na rank 6. Lahat ng nanghihimasok ay mamamatay. Inatake ng dark purple na Yao God si Francis, na nasa likod ng grupo. Walang sinabi ang dalawa pang miyembro ng partido. Wala ni isa sa kanila ang nagbigay ng labis na pagpapahalaga kay Francis. Bees. Ang kaliwang mata ni Francis ay umikot na may parang panaginip na ambon habang ang enerhiya ng illusion daw ay nagsimulang bumalot sa kanyang paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto ang walang awa na Yao God. Illusion daw ay bloodline technique. Naalarma ang lahat, ngunit walang mas nagulat kaysa Ancient God Black Extreme. Sinabi ng intelligence report na ang mata ni Francis ay bihasa sa perception at spacetime ay bloodline techniques, kaya ang makapangyarihang illusion technique na ito ay nagdulot sa kanya ng labis na pagkagulat. Ang eye bloodlines ay karaniwang nabubuo sa isang direksyon lamang, ngunit ang mga mata ni Francis ay tila multi-talented. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimulang pabagalin ng Ancient God Black Extreme ang kanyang mga hakbang. Okay, malapit na tayo sa gitna ng mga guho. Huminto ang Ancient God Black Extreme. Napapaligiran na sila ngayon ng malalaking guho malalawak at sira-sira na mga gusali. Mga gusali ng Heaven's Legacy Race, ngunit nauugnay din sa 8 Great God Eyes. Lumamlam ang ekspresyon ni Francis. Minsan na siyang pumasok sa isang lungsod ng Heaven's Legacy Race at alam na alam niya ang estilo ng arkitektura. Sa nakikita niya, ang mga gusaling ito ay personal na itinayo ng Heaven's Legacy Race, ngunit ang nakapalibot na Yao Gods ay malinaw na nag-uugnay sa lugar na ito sa 8 Great God Eyes. Nagdulot ito ng mga katanungan sa isip ni Francis. Noong ginalugad ko ang lugar na ito, napansin ko ang 3 lugar na may kayamanan, ngunit wala na akong kakayahang imbestigahan pa ang mga ito, bulong ng Ancient God Black Extreme. Pagkatapos ay gumamit siya ng mga imahe upang ipakita ang kasalukuyang mga pangyayari sa paligid ng 3 treasure grounds. Ang una ay ang itim na pool na ipinakita ng Ancient God Black Extreme kay Francis sa Secret Exchange Castle. Maraming kulay itim na chestnut crystal ang lumulutang sa ibabaw nito. Ang pangalawang lugar ay isang sirang gusali na puno ng kakaibang aroma. Naramdaman ng Ancient God Black Extreme ang isang rank 7 Yao God sa loob bago pa man siya makalapit, kaya malamang na may mas malakas na pag-iral sa mas malayo sa loob. Ang ikatlong lugar ay isang napakalaking metal na gusali na pumuputok ng kakaibang alon ng enerhiya. Ang napakalakas na Yao Gods ay naglibot sa paligid nito. Sa huli, nagpa siya ang grupo sa unang lugar. Ang panganib ng lugar na iyon ay ang pinakamaliit. Okay. Ang Ancient God Black Extreme ay bahagyang ngumiti at nagsimulang manguna. Si Francis ay maingat na binabantayan ang kanyang paligid, kabilang ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Biglang itinoon ni Francis ang kanyang tingin sa malayo.
Hindi mapigilan ni Francis na tumigil, baka sa mukha niya ang pagkagulat. Anong mali? Tanong agad ng magandang ginang sa harapan niya. May tao sa direksyon na iyon. Bulong ni Francis, ang kanyang ekspresyon ay mahigpit. Agad namang kinilig ang tatlo sa mga salitang ito. May iba pa ba dito bukod sa kanilang apat? Matapos ang unang pagkabigla, ang ginang at si Chendong ay lumingon na may labis na masamang tingin sa Ancient God Black Extreme. Anong tinitingin-tingin mo sa akin? Ako ang nagdala sa iyo dito. Bakit ko naman ikakalat ang mga guho na ito para ma-explore ng iba? Ang Ancient God Black Extreme ay may inosenteng tingin sa kanyang mukha. Francis, baka nagkamali ka. Madilim ang ilaw dito, at nahahadlangan ang divine sense. Tumingin si Ancient God Black Extreme kay Francis, isang lamig sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Ang ginang at si Chendong ay mukhang medyo relaxed, at tumingin din sila sa direksyon na binanggit ni Francis. Ang mga magulong daloy ng enerhiya ay dumaloy sa hangin dito, na nakakagambala sa divine sense, kaya't mas mabuting tumingin sa mga mata. Bilang mga inapo ng God Eye, lahat sila ay nagtataglay ng superior vision, ngunit wala silang nakita. Ang ginang at si Chendong ngayon ay tumingin kay Francis ng may higit na pag-iingat. Siguro yun ang nangyari. Medyo naagrabyado si Francis, ngunit ito lang ang masasabi niya. Ang kanyang kaliwang mata ay nagtataglay ng napakalakas na kakayahang makakita at malayo ang paningin, at ang mga kakayahan na ito ay nadagdagan pa pagkatapos na ang mata ng Diyos ay mag-transform sa isang bolang pilak. Nakikita na niya ngayon ang 3 hanggang 400,000 li. Nagpatuloy ang party, ngunit ang lahat ay hindi mapakali at naghihinala. Gaya ng inaasahan, hindi ganoon ka-simple. Si Francis ay may malungkot na mukha habang siya ay naging mas maingat kaysa sa dati. 1300. Pagkaraan ng ilang oras, lumitaw ang party sa harap ng isang sirang gusali na kasing taas ng bundok. Ang masilayan pa lamang ang wasak at sira-sirang gusaling ito ay sapat na para maisip nila kung gaano ito kalawak at engrandi noong ito ay buo pa. Inakay sila ng Ancient God Black Extreme sa isang maliit na kuweba na nasa ilalim ng lupa. Sa simula, ang landas ay makitid, at ang mga dingding ay gawa sa metal na bato. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, ang mga dingding ay gawa sa kulay abong kristal. Maaaring nawasak ang mga guho na ito, ngunit ang mga lugar sa ilalim ng lupa ay napanatili ng maayos. Naningkit ang mga mata ng ginang. Ginagamit ni Francis ang kanyang mata upang maingat na pagmasdan ang bawat pulgada sa kanyang harapan. Ang mga dingding ay gawa sa napakatibay na materyales na kahit isang suntok mula sa kanya ay hindi makapinsala. Ang mga pader ay kumilos din bilang isang makabuluhang hadlang sa divine sense. Ngunit mas iniisip ni Francis kung anong uri ng tao ang makakapagwasak ng ganoon kalawak at matibay na gusali sa kasalukuyang estado nito. Ang gusaling ito ay dapat na itinayo ng Heaven's Legacy Race, kaya bakit hindi tayo nakatagpo ng anumang mga array o bitag? Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagtanong si Francis. Ang ginang at si Chendong ay nagpakita ng mga pahiwatig ng pagkalito. Marami na silang narinig tungkol sa mga lungsod ng Heaven's Legacy Race at kung ano ang kanilang naiwan. Maliban sa ilan pang bukas na mga rehiyon, ang iba pang mga lugar ay protektado ng mga bitag at mga arrays na naging dahilan upang mahirap silang daanan para sa mga tagalabas. Ako ay sanay sa mga bitag at array, at naalis ko na ang mga bitag sa aming ruta, walang tigil na sabi ng Ancient God Black Extreme. Nagulat si Chendong at ang magandang babae. Alam ng Ancient God Black Extreme ang mga bitag ng mga guho na ito ng higit sa sinuman, kaya kailangan nilang mag-ingat sa kanya. Mabilis na dumating ang party sa harap ng isang pinto na gawa sa violet crystal. Isang malabong purple boundary array ang nagselyado sa pasukan. Sa pamamagitan ng boundary array, kitang-kita ng isa ang isang malawak na espasyo na may mga dingding na kulay pilak na kulay abo. Sa gitna ay isang itim na pool ng tubig kung saan paminsan-minsan ay lalabas ang mga itim na kristal ng chestnut. Pinigilan ng array ang sinuman sa kanila na makadama ng anumang enerhiya, kaya walang sinuman sa kanila ang makatukoy kung ano talaga ang itim na tubig, ngunit ang mga itim na chestnut crystal na iyon ay malamang na intent crystals.
Ang boundary na ito ay isa sa mga arrays ng Heaven's Legacy Race. Alam ko kung paano i-undo ito, ngunit mahirap para sa akin na mag-isa. Ngayong nandito na kayong lahat, hindi dapat maging mahirap ang pagsira sa array na ito. Isang ngiti ang lumitaw sa masamang mukha ng Ancient God Black Extreme. Paano natin gagawin? Tanong agad ng ginang. Ipinaliwanag ng Ancient God Black Extreme ang kanyang pamamaraan sa iba pang bahagi ng party. Ang hangganan na ito ay nabuo mula sa parehong mga mekanismo at isang array. Isa lang sa kanila ang kaya ng Ancient God Black Extreme, kaya hindi niya kayang i-undo ang hangganan ng mag-isa. Kapag na-undo ko ang mekanismo, kailangan ninyong atakehin ang tatlong kritikal na punto ng array. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ng Ancient God Black Extreme ang kanyang Blackstone Plate at sinimulang i-undo ang mekanismo. Ang tatlong iba pa ay inatasan ng tig-isang punto sa hanay. Bees. Swoosh. Hindi mabilang na maliliit na karakter ang lumabas sa stone plate at sa pintuan ng violet crystal. Ang malabong mga inscription sa paligid ng pinto ay agad na nagsimulang kumislap ng nakakasilaw na liwanag. Isang dagandong ang nagmula sa loob habang ang hanay ay tila nagsimulang humina. Sa sandaling ito, sabay-sabay na umatake ang tatlo. Boom! Bang! Nabasag ang hanay, na nagdulot ng makapal na enerhiya ng kamatayan na lumabas. Ang enerhiyang ito ng kamatayan lamang ay sapat na para pumatay ng isang ranggo na isang tunay na Diyos. Ang pool na ito ay naglalaman ng death intent, na ang ibig sabihin ay death intent crystals iyon. Medyo nadismaya ang dalaga, ngunit pumasok pa rin siya sa silid. Kahit na ang death intent crystals ay walang silbi sa kanya at kay Chendong, ang mga ito ay napakataas na antas ng intent crystals, at ang death intent crystals ay napakabihirang magsimula at sa gayon ay lubhang mahalaga. Maaari silang i-trade para sa isang malaking bilang ng mga intent crystal na magagamit nilang dalawa. Sa pagpasok ng party, bahagyang tumalikod sina Francis at Ancient God Black Extreme. Boom! Biglang bumuhos ang itim na tubig sa pool, at ang malakas na enerhiya ng kamatayan ay tumaas at tumagos sa silid. Ang babae, na mas malapit kaysa sa ibang bahagi ng party, ay maraming bahagi ng kanyang katawan na nabuhusan ng itim na tubig na ito. Ang mga bahaging ito ay agad na nagsimulang maging kulay abo at nalalanta, na sumisira sa kanyang kagandahan. Nakita ito ni Chendong at ginamit ang kanyang malalim na space intent para umiwas sa tubig. Damn! Agad namang ngumisi ang babae. Napaka-espesyal ng death intent, kaya kahit na sa kanyang samsara body, mahihirapan siyang mabilis na ayusin ang kaagnasan na dulot ng death intent. Hinahanap mo ang kamatayan sa pamamagitan ng pangahas na pumasok sa lugar na ito. Isang galit na dagandong na sinalubong ng enerhiya ng kamatayan ang umalangaw-ngaw sa silid. Isang napakalaking itim na mata ang dahan-daang lumabas mula sa itim na pool ng tubig. Sa mata na ito ay maraming malagim na puting batik na tila pumipintig. Ang mata na ito ay nasa anyo ng mata ng kamatayan, 80% na katulad ng tunay na pakikitungo. Ang itim na mata ay may ilang itim na galame sa paligid nito na umaabot sa pool. Kahit ang isang rank 7 Yao God ay naglakas loob na kumilos ng walang pakundangan. Ang babae ay medyo nagalit, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng madilim na dilaw na ambon kung saan lumitaw ang isang sinaunang Diyos na samsara immortal body. Ito ay karaniwang isang mata ng kamatayan na may katalinuhan. Ang mga mata ni Chendong ay kumikinang sa isang matalim na liwanag. Alam ng lahat na ang mga Yao Gods ay ipinanganak ayon sa kanilang kapaligiran at ang mga espesyal na bagay sa loob nito. Ang mga Yao God ng mga guho na ito ay nasa hugis ng mga mata, at ang Yao God na ito ay maaaring ituring na isang higanteng mata ng kamatayan. Lahat sila ay hindi maiwasang magtaka kung anong uri ng sekreto tungkol sa 8 Great God Eyes ang nakatago sa loob ng mga guho na ito na ang lugar na ito ay maaaring gumawa ng napakaraming Yao Gods. Magsama-sama ang lahat. Atake from a distance. Huwag kang lalapit. Tumawag si Ancient God Black Extreme. Naunawaan nilang lahat ang kahulugan ng Ancient God Black Extreme.
Ang itim na tubig sa pool ay naglalaman ng death intent na maaaring makapinsala kahit sa isang sinaunang Diyos. Spatial Flurry Blade. Ang dalawang mata ni Chendong ay kumikinang na may pilak na kinang, pinalapot ang hindi mabilang na puting kristal na talam sa paligid niya. Swoosh! Ang walang katapusang bilang ng mga puting blades ay agad na nagsimulang humadlang sa Eye of Death na si Yao God. Black Torrent Extreme Light. Alab ng Wind Lightning Eye. Sinaunang Diyos Black Extreme at Francis ay umatake gamit ang kanilang sariling eye bloodline techniques. Sa kabilang dulo, ang Samsara Immortal Body na tinawag ng babae ay naglabas ng gintong espada at nagpakawala ng ilang malalaking alon ng liwanag. Ewo! Ang iba't ibang pag-atake, na naglalaman ng parehong pisikal at mental na pag-atake, ay naging sanhi ng pagsigaw ng Eye of Death Yao God at ang katawan nito ay lumabo. Hindi mapapatawad. Ang mata ng kamatayan Yao Diyos ay nagalit at hinampas ng lakas ng kamatayan. Maliban sa Ancient God Black Extreme, ginamit ng iba ang kanilang divine power para pigilan ang mga pag-ataking ito. Boom! Ang mata ng kamatayan Yao ang enerhiya ng Diyos ay biglang tumaas na parang lahat ng mga sugat nito ay gumaling. Kasabay nito, ang napakalaking Eye of Death ay nagpaputok ng ilang libong manipis na itim na hibla. Swish! Ang mga itim na hibla na ito ay tumama sa nakapalibot na mga dingding na nagdulot ng maitim na mga bukol sa kanila. Swish! Swish! Si Chendong at Francis ay kumurap pabalik-balik sa loob ng silid, madaling nakaiwas sa mga itim na hibla. Alam mo rin ang spatial blink. Si Chendong ay nabigla. Sa kabilang banda, ang magandang babae ay nagpatawag ng maraming Samsara Immortal Bodies upang protektahan siya. Tulad ng para sa Ancient God Black Extreme, siya ay isang inapo ng Death God Eye, kaya siya lamang ang taong direktang makakalaban sa mga pag-atake ng enerhiya ng kamatayan na ito. Marahil ay napansin ninyong lahat na ang Yao God na ito ay maaaring sumipsip ng enerhiya sa pool ng Death Liquid. Maliban kung mapatay natin ito kaagad, ito ay makakabawi ng napakabilis, nagmamadaling sabi ng Ancient God Black Extreme. Tumango ang iba sa party. Napansin din nila ito, ngunit wala silang magagawa. Kahit ang paghawak sa tubig sa pool ay nakamamatay. Bukod dito, ang halaga ng tubig na ito ay katumbas ng Death Intent Crystal sa loob nito. Ito ay isang perpektong material para sa mga cultivator ng Death Intent upang linangin, at hindi sila handang sumuko sa gayong mapagkukunan. Bilang karagdagan, ang silid ng metal na ito ay may landas sa likod, ngunit sakop ito ng mga mekanismo at array. Kung gusto nilang dumaan sa landas na iyon, kailangan nilang maging lubhang maingat. Kung ang Yao God na ito ay nakikialam, maaari silang mamatay sa mga bitag. May plano ako. Maaari kong ilipat itong Death Liquid sa ibang lugar. Biglang nagbigay ng masamang ngiti ang Ancient God Black Extreme. Imposible. Agad na tinanggihan ni Chendong ang ideya. Ilang sandali ang nakalipas, sinubukan niyang gamitin ang Space Intent para ilipat ang Death Liquid palabas ng pool, ngunit sa sandaling pumasok ang Space Intent niya sa pool, nawasak ito ng Death Intent. Ang kawalang tatag ay naging imposible para sa anumang paglipat na magtagumpay. Nakalimutan mo na ba na ang mga inapo ng 8 Great God Eyes ay lahat ay may origin dimension? At ang Eye of Death's origin dimension ay Death Dimension. Ang mismong kalikasan nito ay suffused sa Death Origin Energy, paliwanag ng Ancient God Black Extreme. Habang nakikinig sila, agad na napagtanto ng iba pang grupo na kapanipaniwala ang plano. Gayunpaman, ang babae at si Chendong ay patuloy na nag-alinlangan. Ang Ancient God Black Extreme ay ang tanging miyembro ng party na may Death Dimension, ibig sabihin, siya lang ang may kakayahang humawak ng Death Liquid. Hahayaan nilang kunin ng Ancient God Black Extreme ang mahalagang cultivation resource na ito ayon sa gusto niya, at natural na ayaw nilang tanggapin ang resultang ito. Kayong lahat ay pinipigilan ito habang inililipat ko itong Death Liquid sa aking Death Dimension. Ang sinaunang Diyos na Black Extreme ay nagbigay ng masasamang tawa. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang kanyang Eye of Death, na lumikha ng isang malakas na pagsipsip na nagsimulang gumuhit sa itim na tubig sa pool.
Ang babae at si Chendong ay nanatiling tahimik, nagbigay ng kanilang palihim na pag-aproba sa planong ito. Dahan-dahan. Biglang nagsalita si Francis. Ano? Hindi ka sumasang-ayon sa plano ko. Iniisip ko ang buong partido sa planong ito, at bukod pa, walang sinuman sa inyo ang maaaring kumuha ng death liquid na ito. Ngumisi si Ancient God Black Extreme. Lubos akong sumasang-ayon sa plano, nakangiting sabi ni Francis. Kung ganoon, ano ka? Medyo nagalit ang Ancient God Black Extreme. Kung pumayag si Francis, bakit niya sinabi sa kanya na magdahan-dahan? Bago niya matapos ang pagsasalita, isang malamig at itim na figure ang lumitaw sa gilid ni Francis. Ang figurang ito ay malinaw na may Eye of Death bilang kanyang kanang mata. Francis, sinabi mo sa iba ang tungkol sa lugar na ito. Matapos ang ilang sandali ng pagkabigla, biglang umungal ang Ancient God Black Extreme. Nagulat din si Chendong at ang magandang babae kay Francis. Pumirma kami ng isang kontrata sa dugo. Kung isiniwalat ko ang bagay na ito sa iba, tatayo pa ba ako dito nang hindi nasaktan? Naiinis na tinitigan siya ni Francis. Tumango naman ang iba. Ito talaga ang nangyari, kaya bakit? Siya ang aking clone. Inalis ni Francis ang kanilang kalituhan. Ang isang clone ay maaari ding magkaroon ng Eye of Death. Parang ang iyong clone ng teknik ay napakakaiba. Ang mga mata ng magandang babae ay nag-aapoy sa pag-uusisa sa cloning art ni Francis. Bees. Sa sandaling ito, ginaya ni Winford ang Ancient God Black Extreme sa paggamit ng kanyang Eye of Death para sumipsip ng tubig sa pool. Ang isang rank 5 True God lang ay malamang na hindi kayang hawakan ang level na ito ng Death Liquid sa kanyang Origin Dimension. Hindi ba siya nag-aalala na masira ang kanyang Origin Dimension? Ang sinaunang Diyos Black Extreme ay nanunuya sa isip. 1301. Ang isang rank 5 True God lang ay malamang na hindi kayang hawakan ang level na ito ng Death Liquid sa kanyang Origin Dimension. Hindi ba siya nag-aalala na masira ang kanyang Death Dimension? Ang sinaunang Diyos Black Extreme ay nanunuya sa isip. Kahit siya ay hindi naglakas loob na ay absorb ang Death Liquid ng masyadong mabilis. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang Origin Dimension ay nalink sa kanyang Eye of Death. Kung ito ay nasira, ito ay katulad ng kanyang Eye of Death na napinsala ng husto. Ngunit ilang sandali pa, ang mukha ni Ancient God Black Extreme ay nanlamig. Ang mga mata ni Winford ay nagsimulang mabaliw na umikot, sinipsip ang Death Liquid mula sa pool na parang isang higanteng puyo ng tubig. Ang bilis ng pagsipsip na ito ay medyo mas mabilis kaysa sa Ancient God Black Extreme. Ano? Paano? Hindi ba talaga siya takot sa kamatayan? Ang katawan ng Ancient God Black Extreme ay naninigas, ang kanyang isip ay nalilito. Sa kabilang dulo, mahigpit na pinigilan nina Francis, Chendong, at ang magandang binibini ang Eye of Death na Yao God. Napansin din ni Chendong at ng ginang na si Winford ay hindi pangkaraniwan, ngunit kung ikukumpara sa Ancient God Black Extreme, umaasa silang maa-absorb ni Winford ang karamihan ng Death Liquid. Ancient God Black Extreme, bakit ang bagal mo? Mas mabagal ka pa sa clone ni Francis. Humajejek ang dalaga, dahilan para mamatla ang Ancient God Black Extreme. Bahagyang ngumiti si Winford. Bagamat kamakailan lamang siya ay naging isang rank 5 True God, ang Staff of Death Curse, ang mataas na antas na mapagkukunan ng Ancient Dream Realm, at ang patnubay ng iba't ibang eksperto ay nagdala na sa kanya sa tuktok ng rank 5, hindi kalayuan sa rank 6. Ang kasalukuyang siya ay nakakuha na ng pangunahing pagkilala sa Staff of Death Curse at nagawang magpakita ng bahagi ng kapangyarihan nito. Sa loob ng Death Dimension, ang bawat patak ng Death Liquid ay natural na dadaloy sa Staff of Death Curse, umiikot sa paligid bago dumaloy sa Staff. Ang Staff of Death Curse ay nasealed sa ilalim ng God Sealing Stone Steel sa loob ng maraming taon at nawala ng malaking kapangyarihan. Ang Death Liquid na ito ay nagsilbing perpektong suplemento. Habang sinisipsip nito ang Death Liquid, ibababa ng Staff of Death Curse ang kalidad ng isang bahagi ng Death Liquid at iiwan ito sa Death Dimension para magamit ni Winford. Kaya, ang dalawa ay kapwa na kinabang sa isa't isa. Anong nangyayari?
Maliban kung ang kanyang Eye of Death ay umabot sa quasi-god eye level, paano niya ito matitiis? Pinagmamasdan ng Ancient God Black Extreme ang bawat kilos ni Winford. Nagtataka siya kung bakit napakatapang ni Winford na sumipsip ng napakaraming death liquid. Gayunpaman, kahit na napakaraming oras na ang lumipas, si Winford ay hindi nagpapakita ng masamang epekto at patuloy na sumipsip ng death liquid sa parehong bilis. Samantala, nagsisimula ng maabot ang mga limitasyon ng Ancient God Black Extreme's Death Dimension. Ilang sandali pa, napilitan ng Ancient God Black Extreme na huminto sa pagsipsip ng death liquid. Matapos ang pagtitig kay Winford, pinaupo niya ang kanyang sarili ng naka-crosslegged at sinimulang pinuhin ang kanyang na-absorb. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, ang death liquid ay halos ganap na nasisipsip, na ang ibabaw ay natatakpan ng death intent crystals. Ang mata ng kamatayan Yao God ay unti-unting humihina sa ilalim ng mga pag-atake ni Francis at ng dalawa pa. Malapit nang mamatay. Tumawag si Francis, at humakbang siya pasulong. Lumapit din ng kaunti si Chendong at ang dalaga sa pool para masiguro nila sa kanilang sarili ang ilan sa mga samsam. Sa isang tiyak na sandali, ang tatlo ay naglunsad ng mga nakamamatay na welga laban sa Eye of Death na Yao God. Boom! Bang! Ang mata ng kamatayan ng katawan ni Yao God ay unti-unting nahati. Whoosh! Sumakay ang dalaga at si Chendong sa tuyong pool. Nagkunwari lamang si Francis na lumapit sa pool habang ang kanyang kaliwang mata ay nakatuon sa gumuhong Eye of Death Yao God, kung saan dahan-daang umuusbong ang isang spatial vortex. Sa itaas ng spatial vortex ay isang itim na hugis castanhas na kristal na nagpapalabas ng makapal na enerhiya ng kamatayan. Ito ang intent crystal na nasa loob ng Eye of Death na katawan ni Yao God. Nakikita ng mata ni Francis na mayroong globo sa kristal na ito, katulad ng isang mata. Kukunin na sana ni Francis ang hugis castanhas na kristal, ngunit ang figure ng Ancient God Black Extreme ay biglang lumitaw sa malapit. Habang itinataas niya ang isang kuko, ang itim na ambon sa paligid nito ay nagsimulang gumawa ng malakas na pagsipsip na humila sa intent crystal palabas sa hanay ni Francis. Ang target ng taong ito ay nagdilim ang mukha ni Francis habang ginagamit niya ang kanyang space intent para kumurap sa kristal. Napansin lang niya ang mga kakaibang katangian ng itim na kristal na ito dahil sa kaliwang mata niya, kaya gusto niyang kunin ito, ngunit tila, ang layunin ng Ancient God Black Extreme ay ang intent crystal sa loob ng Yao God na iyon sa simula pa lang. Whoosh! Whoosh! Sa magkakasunod na pagpikit, nagawang makalapit ni Francis sa kristal at sakupin ito para sa kanyang sarili. Si Brother Hanford ay medyo sanay. Nakita ng Ancient God Black Extreme na nakuha ni Francis ang intent crystal at itinigil ang sarili niyang mga pagtatangka. Ibinaba din ni Chendong at ng dalaga ang kanilang ginagawa at tumingin kay Francis at Ancient God Black Extreme. Francis, ano ang nakuha mo? Kasalukuyang nagtutulungan kaming apat, ngunit gusto mong kumuha ng isang bagay na mabuti at hindi ibahagi. Natural na naunawaan ng dalawa na tila nakaligtaan nila ang ilang mas mahalagang kayamanan. Ito ang intent crystal na nasa Yao God. Ang kalidad nito ay medyo mas mataas kaysa sa intent crystal sa pool. Kung handa kang ibigay sa akin itong intent crystal, susuko ako sa intent crystal sa pool. Walang takot na ipinakita ni Francis ang intent crystal na katatapos lang niyang makuha. Pagkatapos sabihin ang kanyang piraso, tumingin si Francis sa Ancient God Black Extreme. Nakikita ng iba pang dalawa na ang intent crystal sa kamay ni Francis ay totoo gaya ng sinabi niya, na bahagyang mas mataas ang kalidad kaysa sa iba. Pero parang may iba pang nalalaman ang Ancient God Black Extreme, it is just a matter of if he willing to say anything. Kung wala siyang sasabihin, hindi mapapansin ng dalawa pa at susuko na sila sa intent crystal. Nagulat si Francis sa mga salitang sinabi ng Ancient God Black Extreme sa kalaunan. Wala akong tutol, casual na sabi ni Ancient God Black Extreme. Ngunit sa loob-loob, ang Ancient God Black Extreme ay nanunuya. Kung ano man ang makukuha ninyong tatlo sa ngayon ay magiging akin ang lahat sa huli.
Hindi personal na kailangan ni Chendong at nang binibini ang mga intent crystal na ito, inaalala lang nila ang halaga nito. Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, sa huli ay sumang-ayon sila. Nadama nila na ang taong dapat nilang maging mas mapagbantay ay ang Ancient God Black Extreme. Dahil walang pakialam ang Ancient God Black Extreme, hindi na nila kailangang pindutin si Francis. Nakuha ni Francis ang espesyal na intent crystal. Bago ito ilagay sa kanyang interspatial dimension, inactivate ni Francis ang kanyang kaliwang mata at maingat na sinuri ito. Napagtanto niya na ang globo sa intent crystal ay talagang isang eye of death. Hindi kaya nang mamatay ang eksperto sa lugar na ito, iba ang nakasalubong ng mata at naging Yao God. Saglit na pinag-isipan ni Francis ang bagay na iyon bago isinantabi. Bagamat ang tanging nakuha niya ay ang espesyal na intent crystal na ito, nakakuha din siya ng malaking halaga ng death liquid kanina. Sa madaling salita, si Francis ang talagang nagtagumpay sa pag-ataking ito. Ang death intent crystal sa pool ay mabilis na hinati sa 3 pa. Ang natitira na lang ay mga sirang bagay tulad ng mga lantang damo at mineral na naubos ng enerhiya. Let's go! Ang landas sa unahan ay dapat humantong sa ibang mahalagang lugar, sabi ng Ancient God Black Extreme habang nagsimula siyang manguna. Ngunit sa sandaling dumating sila sa landas, huminto ang Ancient God Black Extreme at nagsimulang maingat na sumulong ng hakbang-hakbang. Inalis ko ang lahat ng mekanismo at mga bitag dati, para makapaglakbay tayo ayon sa gusto natin, ngunit ngayon, kailangan nating maging maingat. Mas mabuti kung ang iba sa inyo ay walang hawakan. Mataimtim na sinabi ng Ancient God Black Extreme. Tumango ang iba pang miyembro ng partido. Hindi nila alam kung anong banal na nilalang ang minsang naninirahan sa lugar na ito, ngunit walang alinlangan na ito ay isang taong higit pa sa kanilang kasalukuyang antas. Wala silang duda na ang mga bitag dito ay maaaring agad na pumatay sa kanila. Kung hindi dahil sa husay ng Ancient God Black Extreme sa mga traps at arrays, maaaring sumuko na sila sa karagdagang paggalugad. Matapos lumayo ng kaunti, nakarating sila sa isang sanggang daan. Walang alam ang grupo tungkol sa lugar, kaya iniwan nila ang pagpili sa Ancient God Black Extreme. Dumaan ang party sa mga silid na may iba't ibang laki. Ang ilan sa kanila ay ganap na bumagsak, ngunit may mga Yao Gods pa rin na nagtatago sa kanila. Ang iba pang mga silid ay naglalaman ng kaunting mahahalagang mapagkukunan na naglalaman ng death intent. Maaaring ang lugar na ito ay tirahan ng ilang makapangyarihang inapo ng Eye of Death. Medyo naiinip na tanong ng magandang ginang. Lahat ng nahanap nila hanggang ngayon ay may kaugnayan sa death intent na nagiiwan sa kanya ng sobrang inis. Hindi ito dapat. Sa labas, nakatagpo kami ng ilang Yao Gods na may layunin ng pagsira at layunin sa buhay, mahinahong sabi ni Chendong. Lahat, ang mga guho na ito ay napakalaki. Huwag kang mabalisa. Bahagyang ngumiti ang Ancient God Black Extreme. Tumango ang iba sa grupo. Mula sa labas, ang mga guho na ito ay talagang napakalaki. Gayunpaman, ang mga traps at array ay lubos na nakahadlang sa kanilang pag-unlad, ibig sabihin ay malamang na hindi pa nila nahahanap ang 1% ng mga guho. Sa sandaling ito, sa itaas ng mga guho, halos 10 figure ang lumipad, pinangunahan ng isang matatag na figure na may gininto ang mga mata na kumikinang ng may determinasyon. Ancient God Giant Spirit, nasa ibaba iyon. Nakangiting sabi ng isang kabataang may dark golden skin. Ang taong ito ay walang iba kundi ang halos Poxane ang pangkat ng espiritual na lahi sa laban sa pagsusugal sa pagitan ng dalawang karera, ang Ancient God Gilded Gold. Ang destruction origin sa aking katawan ay nakuha mula sa mga guho na ito, ngunit napakaraming mekanismo sa loob. Wala lang akong kapangyarihan na magpatuloy sa paggalugad, patuloy ng Ancient God Gilded Gold. Sa kanyang paglalakbay sa pagsasanay, hindi sinasadyang nakapasok siya sa lugar na ito kung saan nagkaroon siya ng maswerteng engkwentro at nakapasok sa antas ng sinaunang Diyos. Sa huli, bumalik siya sa kanyang karera at naging ace card para sa laban sa pagsusugal. Nako, sa huli ay natalo siya ni Francis. Kami ay dumating handa sa oras na ito.
At least, dapat na makuha namin ang karamihan ng mga kayamanan mula sa mga guho na ito. Ungol ng Ancient God Giant Spirit. Ang matandang ito ay nag-explore ng ilang mga guho na naiwan ng Heaven's Legacy race noon. Sa tabi niya, isang elder na nakasuot ng robe na pinalamutian ng violet clouds ang nagbigay ng kumpiyansa ng ngiti. Sa sandaling ito, maraming Yao Gods sa lugar ang nakapansin sa grupong ito at galit na itinapon ang kanilang mga sarili sa mga bagong dating. Naghahanap ng kamatayan. Nanginig ang katawan ng sinaunang Diyos Giant Spirit, ang pisikal na kapangyarihan ay yumanig sa kalangitan habang ang gintong apoy ay nagdulot ng kalituhan. Ang bagyo ng gininto ang apoy ay tinangay ang lahat ng mga labi, nabasag ang mga guho, at itinapon ang mga ito sa isang tabi. Ang mga Yao Gods na mas mahina kaysa sa rank 7 ay agad na pinulbos ng malakas na enerhiyang ito. Masyadong malakas. Naramdaman ng mga nakaligtas na Yao Gods ang panganib na nagmumula sa Ancient God Giant Spirit at nakaramdam ng bahid ng takot. Sa sandaling ito, nagsimulang mag-jab out ang Ancient God Giant Spirit gamit ang kanyang daliri. Swoosh swoosh. Ilang nakasisilaw na sinag ng gininto ang apoy ang bumaril patungo sa mga nakaligtas na Yao Gods at dinaan sila. Kumalat ang apoy sa kanilang mga katawan, na naging sanhi ng pagkawatak-watek ng mga ito at kalaunan ay nasusunog sa abo. Iba talaga ang rank 8 Ancient God. Napabuntong hininga ang Ancient God Gilded Gold. Maghandang mag-explore, sabi ng Ancient God Giant Spirit nang matapos niya ang paghawak sa mga Yao Gods. Mukhang ibang tao ang nauna sa atin, bulong ng matanda na nakasuot ng violet habang pinagmamasdan ang lugar. Iyan ay perpekto. Ipagawa sa kanila ang landas para sa atin. Ang sinaunang Diyos Giant Spirit ay hindi nababagabag. Pagkatapos, nakahanap ng pasukan ang Blazing Gold Race Party at pumasok sa loob. 1302. Ang Blazing Gold Race Party ay pumasok sa isang maliit na landas at walang nakasalubong na mga sagabal. Ang mga mekanismo at array sa path na ito ay naando na ng isang tao. Kung susundin natin ang rutang ito, wala tayong makukuhang mabuti. Ang naka-violet na elder ng Blazing Gold Race ay biglang tumigil. Hindi dapat maraming tao ang party sa unahan natin, di ba? Tanong ng sinaunang Diyos Gilded Gold. Ang Blazing Gold Race ay nagdala ng karamihan sa rank 7 Ancient Gods, na ang kanilang pinuno ay ang rank 8 Ancient God Giant Spirit. Batay sa sinabi ng Ancient God Gilded Gold, walang anumang kayamanan dito na maaaring tumukso sa mas mataas na ranggo na Ancient God sa mga guho na ito. Bukod dito, ang mga guho na ito ay matatagpuan sa teritoryo ng 5 star na paksayon, ang Divine Tree Ocean. Hindi wasto para sa Blazing Gold Race na walang pakundangan na magpadala ng mga miyembro ng upper echelon nito sa teritoryo ng isa pang 5 star na paksayon. Ilantad lang niya ng mga guho. Sa huli, nagpasya ang Blazing Gold Race na magpadala ng grupo ng rank 7 Ancient Gods na pinamumunuan ng rank 8 Ancient God. Natural iyon. Sa nakikita ng matandang ito, ang kabilang team ay hindi maaaring higit sa 5 tao. Ngumiti ang naka-violet na matanda. Lahat ng nakuha nila ay magiging sa Blazing Gold Race. Ang mga mata ng Ancient God Giant Spirit ay kumislap ng gintong liwanag. Halatang halata ang kahulugan ng kanyang mga salita. Dahan-dahan silang umuusad sa rutang ito at ninakawan at papatayin ang sinumang makasalubong nila. Ang sukat na tinitirhan ng mga guho na ito ay lubhang hindi matatag. Kung pumasok ang isang rank 9 Ancient God, kahit na ang paglabas ng buhay ay magiging problema. Kaya, inakala ng mga miyembro ng Blazing Gold Race na hindi sila posibleng makatagpo ng isang rank 9 Ancient God. Nabibilang sila sa lahi na nirerango sa ika-21 sa 10,000 sinaunang lahi at mayroong maraming tao sa kanilang partido. Talagang maaari nilang duminahin ang mga guho na ito. Sa ilalim ng lupa, ang partido ni Francis ay patuloy na maingat na sumulong. Kung ikukumpara sa labas, kung saan ang mga Yao Gods ang mas malaking banta, karamihan sa panganib sa loob ng mga guho ay nagmula sa mga bitag. May naamoy akong kakaiba. Biglang uminit ang ilong ng dalaga habang nagsasalita. Nagkataon lang na may sanggang daan sa unahan.
Batay sa kung paano ipinamahagi ang mga mekanismo, dapat mayroong isang mahalagang lugar sa unahan, sabi ng Ancient God Black Extreme, at ang direksyon na itinuturo niya ay halos kapareho ng direksyon ng amoy na naamoy ng babae. Nagpa siya ang partido na sundin ang direksyon na ito. Matapos maglakbay ng ilang sandali, ang landas ay nagsimulang lumawak habang ang isang napakalaking pinto ng violet na kristal ay lumitaw sa harap nila. Ang violet na kristal na pinto ay ang pinakamalaking nakatagpo ng grupo. Bahagya nilang natatanaw ang boundary array nito. Sa loob ay isang malaking pabilog na silid, ang mga dingding ay natatakpan ng mga kristal na kahon. Ang mga kahon ay naglalaman ng iba't ibang kulay ng dumi kung saan nakatanim ang maraming uri ng mga bulaklak at halamang gamot. Bukod pa riyan, marami ring uri ng malalaking kagamitan at instrumento na hindi pa nakita ni isa sa kanila. Ngunit ang pabilog na silid na ito ay bahagyang gumuho, na nagresulta sa marami sa mga bagay na ito ay nabaon o nasira. Marami sa mga kristal na kahon na naka-embed sa mga dingding ay nasira o nawasak, na ang kanilang mga halaman ay nalante noon pa man. Ngunit dalawa sa mga kristal na kahon ang nagawang manatiling buo. Ang ilan sa mga halaman sa loob ng mga ito ay mayroon pa ring espiritual na enerhiya at kumikinang na may kakaibang kinang. Iyan ay 7 kulay na samsara grass. Gulat na sigaw ng dalaga. Sa 8 Great God Eyes, ang pinakamahirap na linangin ay ang Eye of Destiny habang ang pangalawa sa pinakamahirap ay ang Eye of Samsara. Ito ay dahil ang kapangyarihan ng dalawang mata na ito ay napakahirap intindihin. Halimbawa, pabalik sa Continent Zone, isa sa mga nakaraang kalaban ni Francis, ang Sacred King Samsara, ay nagawa lamang na maunawaan ang kapangyarihan ni Samsara sa pamamagitan ng patuloy na pangangaso sa mga taong muling nagkatawang tao. Celestial Void Sacred Mushroom. Thousand Wheel Karma Fruit. Ang karaniwang kalmado na si Chendong ay agad na nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang ilan sa mga halaman sa likod ng harang. Ancient God Black Extreme, magmadali at buksan ang array na ito. Medyo naiinip ang dalaga. Lahat ng nakatagpo nila sa ngayon ay may kaugnayan sa death intent, ngunit ngayon, sa wakas ay nakita na niya ang cultivation treasures na inaasam niya. Malinaw na nakikita ng kaliwang mata ni Francis ang sitwasyon sa mga kristal na dibdib at natukoy na ang mga ito ay tunay. Si Francis ay nagil-inang ng maraming uri ng layunin sa ngayon, at marami sa mga bagay sa mga kristal na kahon ay magiging kapaki-pakinabang sa kanya. Huwag maiinip. Ang mga mekanismo at array para sa pintong ito ay nasa mas mataas na antas. Matagal akong maando ang mga ito. Ang Ancient God Black Extreme ay lumitaw na mas composed. Inilabas niya ang kanyang black stone plate at nagsimulang magsaliksik ng mga sikreto ng mekanismo ng pintong ito. Kung hindi nasira ang lugar na ito, ang cultivation resources sa loob ay malamang nakatumbas ng buong kapalaran ng isang rank 9 Ancient God. Ang babae ay nagbigay ng emosyonal na buntong hininga. Mayroong higit sa 20 sa mga kristal na kahon na ito, ngunit lahat maliban sa dalawa ay nasira. Habang binabawi ng Ancient God Black Extreme ang violet na kristal na pinto, ang iba sa party ay umupo sa lupa at nagsimulang mabawi ang kanilang lakas. Ang lugar sa likod ng violet crystal na pinto ay may mga kayamanan, ngunit walang masasabi kung mayroon din itong hindi inaasahang panganib. Okay. Sabi ng Ancient God Black Extreme pagkaraan ng mahabang panahon. Okay, ano ang kailangan nating gawin? Tanong agad ng ginang. Hindi tulad ng huling pagkakataon, ang porma sayo na ito ay may 5 kritikal na lugar. Ang Ancient God Black Extreme ay nagbigay ng simpleng pangkalahatang ideya ng pamamaraan. Agad na tinawag ng babae ang 2 samsara immortal bodies. Ang Ancient God Black Extreme ay nagpatuloy sa pag-undo ng mga mekanismo. Kapag ang mga komplikadong rune sa paligid ng violet crystal na pinto ay nagsimulang kumislap, iyon ang magiging senyales na ang mga mekanismo ay na-undo na. Boom! Bang! Agad na inatake ng natitirang mga miyembro ng partido ang 5 kritikal na lugar, na agad na binawi ang hangganan. Sa pagkakataong ito, mas pinili nilang maingat na pumasok kaysa magmadaling pumasok. Mukhang walang anumang mapanganib dito. Maingat na inilibot ng tingin ni Chendong ang paligid.
Ngunit sa sandaling ito, isang napakalaking boom ang nagmula sa kanilang kanan. Anong nangyayari? Agad na lumitaw ang magandang babae na nag-iingat. Ang pagsabog ay sinamahan ng malalakas na alon ng enerhiya. Sa isang sweep ng kanilang divine senses, agad silang namutla. Ibang tao na. Tumawag si Chendong. Ang lugar na pinanggalingan ng pagsabog ay nagkataon na natakpan ng isang tambak ng mga labi, kaya walang nakapansin na kakaiba. Sa totoo lang, may isa pang pasukan sa lugar na ito, at habang si Chendong at ang iba pa ay sinisira ang kanilang hanay, isa pang koponan ang nasa pasukan na iyon na sinisira ang kanilang sariling hanay. Whoosh! 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 Tatlong figure ang biglang lumitaw sa silid. Agad na nagsalubong ang mga tingin ng dalawang team. May ibang tao ba dito? Tanong ng isang matanda na nakasuot ng asul na damit, ang kanyang tingin ay masama. Siya iyon. Nakatuon ang mga mata ni Francis sa isang lalaking nakasuot ng itim. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay may iisang mata lamang, ang kanyang kanang mata, na siyang Eye of Myriad Forms. Ito mismo ang taong nakabangga ni Francis noong bumisita siya sa Life Sacred Land, at sa kanyang nag-iisang Eye of Myriad Forms, gusto niyang salakayin si Francis. Hey! Ang isang mata na Ancient God Profound Devil ay nag-scan sa party ni Francis at malamig na tumawa. Francis! Isang dilaw na nakadamit na kabataan sa koponan ng Ancient God Profound Devil ang biglang bumulaga sa gulat. Lumingon si Francis at napagtanto na ang kabataang ito ay isa sa mga miyembro ng Life Sacred Land na sinamahan niya sa God Eye Assembly. Kami ay 4 at 3 lamang sa inyo, at kami ang unang nakatuklas ng lugar na ito, kaya ipinapayo ko sa inyo na sumuko na. Humakbang pasulong ang Ancient God Black Extreme, may babala sa kanyang mukha. Si Chendong at ang babae ay naghahanda lamang na tanungin ang Ancient God Black Extreme. Pagkatapos ng lahat sila ay pumirma ng mga kontrata na tinitiyak na hindi nila maaaring ipaalam ang bagay na ito sa iba, kaya tanging ang Ancient God Black Extreme lamang ang maaaring gumawa nito. Ngunit nang marinig nila ang mga salita ni Ancient God Black Extreme, tumahimik sila. Bagamat maaaring ailik ng Ancient God Black Extreme ang impormasyon, may pagkakataon din na may ibang nakatuklas ng mga guho ng mag-isa. Mukhang mas marami ka, pero para sa akin parang pangkaraniwan lang ang lakas nila. Ang nakaasul na matanda ay may malalim at tusong titig, at ipinakita niya ang aura ng pinakamataas na rank 7. Ang mga kristal na kahon na iyon ay hindi maaaring hawakan ng direkta. Kung hindi namin makuha ang mga ito, ikaw ay hindi rin. Humalaklak ang Ancient God Profound Devil. Nasa tuktok din siya ng rank 7, kahit na medyo mas malakas kaysa sa matanda na nakasuot ng Asher. Ang mga salitang ito ay naging dahilan upang suriin ng lahat ang dalawang kristal na kahon. Totoo na ang kanilang mga ibabaw ay natatakpan ng komplikado at mahiwagang mekanismo. Agad na napangiti si Chendong at ang magandang babae. Kung ang Ancient God Black Extreme ay nagpunta upang i-undo ang mga mekanismo, kung gayon ang natitirang bahagi ng koponan ay hindi magiging katugma para sa kabilang koponan. Ngunit kung ang kabilang koponan ay nagpumilit na lumaban, hindi nila ito lubos na maitaboy. Huwag tayong masyadong magmadali. Nagmensahe ang Ancient God Black Extreme sa mga miyembro ng kanyang team at nagbigay ng sariling mungkahi. Kung nakarating ka dito, dapat ay mayroon ka ring isang taong may kasanayan sa mga mekanismo at array. Bakit hindi tayo magtulungan at hatiin ang mga nilalaman ng mga kahon ng kristal? Nang matanggap ang pag-aproba ng iba pa sa kanyang koponan, ang Ancient God Black Extreme ay nagsalita ng kanyang panukala ng nakangiti. Maaari nilang buksan muna ang mga kahon at pagkatapos ay labanan ang mga kayamanan, at dahil may dagdag na tao ang panig ng Ancient God Black Extreme, sila ang mangguna. Pinaplano kong sabihin ang parehong bagay. Ang Ancient God Profound Devil ay bahagyang ngumiti habang siya ay humakbang pasulong. Ang mga miyembro ng parehong koponan na may kasanayan sa mga mekanismo at array ay pumunta sa mga kristal na kahon. Ang natitirang mga miyembro ng mga koponan ay nanatiling malapit na mata sa magkasalungat na panig. Kung tama ang hula ko, ang taong isang mata na may Eye of Myriad Forms ang pinuno ng pangkat na iyon.
Si Francis ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mga mata, namumuo ang hinala sa kanyang isipan. Parehong hindi ganoon katanda ang Ancient God Black Extreme at Ancient God Profound Devil, ngunit pareho silang nagsaliksik ng mga mekanismo at array, at pareho rin silang mga pinuno ng kani-kanilang mga koponan. Bilang karagdagan, nakita ni Francis ang isang koponan ng nasa labas sila na binubuo ng 4 na tao, na nangangahulugang mayroon pang isa pang koponan sa mga guho na ito. Hindi mapigilan ni Francis na maging mas maingat. May kakaibang nangyayari sa ruin exploration na ito. Sa sandaling ito, nakatanggap si Francis ng mensahe sa kanyang isipan. Guru, ang itlog na iyon. Ito ay ang Black Destruction Serpent Dragon na nakikipag-ugnayan kay Francis sa pamamagitan ng Dark Heart Seal. Itlog. Natigilan si Francis noong una, ngunit natigil ang kanyang ekspresyon nang maunawaan niya. Sa dimensyon ng space-time robe, malapit sa Black Destruction Serpent Dragon, nanginginig ang kulay abo at madilim na itlog. Ang isang komplikadong pilak na karakter ay paminsan-minsan ay lalabas mula sa itlog at magsisimulang lumutang ng kakaiba sa ibabaw nito. Ano ba itong magnanakaw na pusa? Ang Black Destruction Serpent Dragon ay may napakaseryosong ekspresyon. Biglang lumiwanag ang mga misteryosong karakter at rune sa itlog na naglabas ng sinaunang aura. Ito ang aura ng isang sinaunang bloodline. Naninigas ang katawan ng Black Destruction Serpent Dragon. Ang manipis nitong Destruction Dragon race na bloodline ay halos ganap na nagyelo dahil sa aura nitong hindi kilalang sinaunang bloodline. Naghahanda lang si Francis na tingnan kung ano ang nangyayari sa space-time robe, ngunit sa sandaling ito, sumigaw ang Ancient God Black Extreme, Go! Binuksan ang mga kristal na kahon. Ang napakahalagang kayamanan ng paglilinang ay nalantad para makita ng lahat. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.